Kabanata 1961 Bigla ang pagliko. Emperador Celestial, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Grand Empyrean Wufeng habang nakatingin sa anino ng Emperador Celestial na nakapalibot sa Empyrean Exalt. Wufeng, huwag kang magalit. Hindi naman nasakta ng Mingdao ang sinuman at hindi rin nilabag ang anumang alituntunin. Ngumiti ang anino ng Emperador Celestial na nakapalibot sa nag-uugaling mang-uukit, ngunit may ekspresyon siya na parabang hindi pwedeng tanungin. Hindi pa nga niya tiningnan si Wang Lin na nasa labas ng transfer array. Hindi pa ba, kung hindi umalis si Wang Lin sa transfer array at tumama ang daliri, masisira sana ang kanyang divine sense habang ang transfer ay nangyayari. Kalimutan mo na ang paglabag sa mga alituntunin, ang ganitong kilos ay labis na walang kahihiyan. Inalog ni Grand Empyrean Wufeng ang kanyang manggas at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-urong. Ngumiti ang Emperador Celestial at nagsabi, Wufeng, medyo sobra na yata ang sinabi mo. Nasaktan ba ang bata? Malupit na tiningnan ni Wufeng ang Emperador Celestial ngunit hindi nagsalita. Dahil walang naging pinsala, ano pang dahilan para magsalita ng ganito? Wufeng, alam ko na gusto mong kunin ang batang ito at hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ang ganitong uri ng mang-uukit. Nilapitan ng Emperador Celestial ang kanyang tingin kay Wang Lin. Walang halaga. Mayroon siyang soul armor, kaya nakatawid siya sa 13th Palace. Pero kung wala ang soul armor, mahirap siyang maging isang Ascendant Empyrean. Sabi ng Emperador Celestial sa isang hindi masyadong seryosong tono. Siya ang Emperador Celestial, Grand Empyrean 8 Extreme. Ang kanyang mga salita ay may higit na bigat kaysa sa anumang Ascendant Empyrean. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang bagyong reaksyon sa Empyrean Trial. Halos walang Empyrean Exalts at Ascendant Empyreans dito ang nakakaalam na si Wang Lin ay may soul armor. Inisip nila na nakatawid si Wang Lin sa 13th Palace sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ngunit pagkatapos magsalita ang Emperador Celestial, nagkaroon ng isang malakas na usapan. Mayroon siyang soul armor. Talaga palang walang kahihiyan ng taong ito. Naisip ko kung paano siya nakarating mula sa 5 palace hanggang sa 13th Palace. Akala ko umasa siya sa kapangyarihan ng soul armor. Kahit ako kaya ko yan. Hindi na ako magtataka kung bakit mabilis siyang nakatawid sa mga palace. Ang tunay na lakas niya ay nasa 5 palace lang, pero dahil sa soul armor, nakarating siya ng ganito kalayo. Maari niyang linlangin kami, pero hindi niya kami malilinlang. Halos malinlang kami. Walang kahihiyan si Wang Lin. Ano bang Ascendant Empyrean? Isa lang siyang karaniwang Empyrean Exalt. Kung walang soul armor, kaya ko siyang patumbahin sa isang hininga. Hinihinala ko na wala nga siyang lakas ng Empyrean Exalt, at ang dahilan kung bakit siya nakarating dito ay dahil sa kapangyarihan ng soul armor. Tingnan mo ang kanyang cultivation level, klaro naman na nasa gitnang bahagi siya ng Void Tribulant at hindi pa nga isang Golden Exalt. Akala ko pinipili niyang itago ang kanyang cultivation level, pero ngayon, mukhang isa lang siyang maliit na gitnang Void Tribulant Cultivator. Hindi ako magtataka kung bakit Grand Empyrean Dao Yi at Grand Empyrean Wufeng lang ang pumunta pagkatapos niyang makatawid sa 13th Palace. Hindi na nagpakita si Grand Empyrean Geode. Malinaw na nakita na niya ang kabastusan ng taong ito at hindi na siya inisip na kunin. Anong klaseng talento ang meron ng taong ito? Malinaw na mandarayang tao siya. Linihangan niya kami lahat. Kung alam ko lang ito, hindi na sana ako dumaan dito para manood. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Empyrean Exalts ay karamihan sa selos. Dati, halos nawawala na ito dahil sa malaking agwat, pero ngayon na alam nilang peke ang lahat, nagreaksyon ang kanilang selos. Ang mga Ascendant Empyreans ay may kakaibang ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin. Gamit pala siya ng soul armor. Pero kahit na may soul armor siya, para makatawid sa 13th Palace, ibig sabihin may kakayahan siya. Hindi ko inasahan na ganito pala. Ang reputasyon ng taong ito ay kakaakyat lang pagkatapos maging pangatlong pinakamalakas na Ascendant Empyrean, pero pagkatapos ituro ng Emperador Celestial ang soul armor. Baka may galit ang Emperador Celestial sa kanya. May mali sa bagay na ito. Kung ganoon ka-simple, hindi pupunta sina Grand Empyrean Dao Yi at Grand Empyrean Wufeng para manood. Nag-usap ang mga tao sa paligid at pumasok sa pandinig ni Wang Lin. Tumayo siyang tahimik at nag-iisip, at medyo mapotla ang kanyang mukha. Nasa kanya pa rin ang atensyon ng lahat, pero kung ikukumpara sa dati, parang gabi at araw na. Ito ang layunin ng Emperador Celestial, hindi niya pahihintulutan si Wang Lin na makakuha ng kasikatan ng madali. Kaya ipinakita niya ang kritikal na punto. Ngayon, nakikinig siya sa mga talakayan ng mga nasa paligid na mang-uukit at ngumingiti. Kaya pala nagsuot ka ng soul armor para makatawid sa 13th Palace. Inisip ko bakit ka nagmamadali umalis pagkatapos ng 13th Palace at hindi sumubok makatawid sa 14th Palace. Mukhang natapos na ang oras ng soul armor mo, kaya hindi mo na kayang linlanggan ang lahat at kailangan mong umalis agad.
Kalimutan mo na, ang isang mang-uukit na tulad mo ay hindi karapat-dapat na tignan ko ulit. Umalis ka. Natawa ng Ascendant Empyrean Ming Dao kay Wang Lin at nilabas ang manggas. Napakakabiguan. Habang kinakalaban ng mga talakayan at pang-uuyam ng mga nasa paligid na mang-uukit, binuksan ni Grand Empyrean Dao Yi ang kanyang bibig para magsalita pero nagbuntong hininga na lang siya sa kanyang puso. Alam niyang ang mang-uukit na si Wang Lin ay kilala sa pagiging notorious sa Celestial Clan. Para magsalita ang Emperador Celestial ng ganito sa ganitong pagkakataon, ibig sabihin may kaugnayan siya sa batang ito. Ang taong ito. Hindi siya walang reputasyon, ang taong ito. Mas mabuti pang huwag siyang kunin. Bagaman iba ang pagkakaintindi ng batang ito, ngayon lahat ng ito'y basura. Nagbuntong hininga si Dao Yi at hindi na nagsalita. Tinalikuran na niya si Wang Lin. Sa mga sandaling yun, ang boses ng isang galit na babae ay dumating mula sa mga tao. Ang boses na ito ay naglalaman ng buong cultivation niya at umalingaw sa buong Empyrean Trial. Shut up kayong lahat. Hindi niyo alam ang anumang bagay. Higit sa isang dekada na ang nakalipas, kaya ko kalabanin siya ng hindi gamit ang soul armor. Paano siya magiging katulad ng sinasabi niyo? At kahit may soul armor siya, anong masama? Ibig sabihin lamang iyon na nakamit niya ang pagkilala ng mga banyagang kaluluwa para bigyan siya ng kapangyarihan. Bahagi pa rin ito ng kanyang sariling cultivation. 13th Palace, may lakas siyang makatawid sa 13th Palace. Sino sa inyo na nanlilibak sa kanya ang may tapang labanan siya? Kung kayo ay nagseselos, maghanap na lang kayo ng soul armor at tingnan kung gaano kahirap makuha ang pagkilala ng banyagang kaluluwa kumpara sa Empyrean Trial. Ang boses na ito ay mula kay Empyrean Exalt High Z. Si Empyrean Exalt High Z ay kilalang kilala sa buong Celestial Clan. Bahagi nito ay dahil ang guro niya ay si Grand Empyrean GUD, at bahagi rin ito ay dahil sa kanyang sariling lakas. Matapos mag-echo ang mga salitang iyon, biglang tumahimik ang paligid. Si Wang Lin ay tahimik na nag-iisip habang nakatayo sa labas ng transfer array, medyo mapatla ang mukha. Sa ilalim ng mga pagdududang titig ng lahat, tinitingnan niya ang masigasig at galit na si Empyrean Exalt High Z sa malayo. Iniling ng Emperador Celestial ang kanyang ulo at nagsabi, "Little fellow High Z, huwag magbitiw ng kalokohan. Hindi mahalaga kung mga Empyrean Exalts o Ascendant Empyreans, ang focus sa sariling cultivation ay ang susi. May limitasyon ng pag-asa sa panlabas na lakas. Ang limitasyon ng Wang Lin ay nasa 13th Palace. Natatakot akong baka sa susunod na mga daan-daang libong taon, mahirapan siyang makatawid ng isa pang hakbang. Ano ang halaga ng pansamantalang pagtamo ng antas na ito? Ito ang katotohanan na kailangan niyong tandaan, mga mang-uukit, dahil ang pag-asa sa panlabas na lakas ay magpapabagal sa sariling cultivation. Si Wang Lin ay isang halimbawa para sa inyong lahat. Matagal nang tahimik si Grand Empyrean Wu Feng, ngunit bigla siyang nagsalita, panlabas na lakas. Ang titulong Grand Empyrean ay isa ring panlabas na lakas. Ito ay isang pamana mula sa Immemorial God Realm. Kung ito nga ang sinasabi mo, alin sa atin ang hindi tumanggap ng tulong mula sa panlabas na lakas? Pati ikaw, Emperador Celestial, Grand Empyrean 8 Extreme. Naalala ko nung ikaw ay isang Empyrean Exalt pa lang. Kung hindi dahil sa iyong dugo na nagmana ng pamana mula sa Celestial Ancestor, sa tingin mo kaya mong mamana ang titulong 8 Extreme? Ang panlabas na lakas ay isang puwersa. Hanggang maaari nitong alisin ang lahat ng hadlang sa iyong daraanan, sino ang mangmang na magtataas ng kanyang boses? Malupit na tinignan ni Grand Empyrean Wu Feng ang Emperador Celestial at nagsalita ulit. Tinatawag mo siyang walang halaga, pero sa mata ng Celestial Ancestor, isa ka ring walang halaga. Hindi na nagpigil si Wu Feng. Tiningnan ng Emperador Celestial si Wu Feng at dahan daw ang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Paano nga ikukumpara ang titulong Grand Empyrean sa Soul Armor? Wu Feng, nagulat ako na pinahahalagahan mo pa ang taong ito. Kahit na magsuot siya ng Soul Armor, ang 13th Palace lang ang kaya niyang tawirin. Pero kung nakuha niyang maging Grand Empyrean, madali niyang tatawirin ang 19th Palace. Sa tingin mo, magkapareho lang ang mga bagay na iyon. Kalimutan mo na ang 19th Palace. Kung kaya niyang tawirin ang 15th Palace, tutulungan ko siya ngayon. Magbibigay ako ng isang banal na utos sa buong mundo at ipapahayag na siya ang numero 1 tao sa Celestial Clan na hindi pa Grand Empyrean. Iyon ay kung kaya niyang gawin. Tahimik na nag-isip si Wu Feng. Ngumiti ng kaunti ang Emperador Celestial, parang hindi pinapansin ang sinabi ni Wu Feng. Umihit siya at ang kanyang anino ay nagsimulang maglaho. Ming Dao, bumalik ka na sa palasyo. Tapos na ang usapan dito. Nagbuntong hininga si Dao Yi at nagsimula ng magtungo upang umalis. Pati ang mga Empyrean Exalts at Ascendant Empyreans ay tinalikuran ang kanilang mga isipan ng pag-alis. Wala na, tapos na ang palabas. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ay malamig na tumingin kay Wang Lin na tahimik. Nagtawa siya nang may pang-iinsulto at malapit nang umalis.
Ngunit sa sandaling ito, biglang naglabas ng buntong hininga si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang mata sa Celestial Emperor na malapit ng maglaho. 15th Palace. Celestial Emperor, magmasid ka ng mabuti. Tahimik ang mukha ni Wang Lin, ngunit sa loob ng kanyang katawan, may puwersang nag-iipon. Sa sandaling ito, sumabog ito at lumipad siya patungo sa langit. Ang kanyang ginawa ay agad na nagpatigil kay Dao Yi at nagpasimulang magkunot ng noo ang Celestial Emperor. Ang katawan niyang malapit ng maglaho ay muling naging solid at tumingin siya kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wu Feng ay kumislap at tinignan niya si Wang Lin na parang isang dragon na tumataas sa langit. Hindi lang sila, kundi pati na rin ang lahat sa Empyrean Trial ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa imahe ni Wang Lin. Ano ang balak niyang gawin? Talaga bang magpapatuloy siya? Ang soul armor niya ay malapit ng mag-expire, paano siya magpapatuloy? Habang tinitingnan ni Ascendant Empyrean Ming Dao ang imahe ni Wang Lin, tumalon ang kanyang puso. May masama siyang kutob. Kasabay nito, sa labas ng Empyrean Trial, sa Mount Emperor, biglang tumayo si Grand Empyrean God at tumitig sa Autumn Leaf na nasa kanyang harapan. Nakita niya ang lahat ng nangyari at sang-ayon siya sa mga sinabi ng Celestial Emperor. Nang makita niyang lumipad si Wang Lin, nagpakita siya ng isang bihirang senyales ng gulat. Ano bang mayroon ng batang ito na magpapatuloy siya? Sa sandaling ito, sa Purple Yang Sect, natapos na ni Grand Empyrean Gemini ang kanyang laro at bumalik sa tabi ng katamtamang gulang na cultivator. Nakita nilang pinapahiya si Wang Lin at sila ay nagalit. Nang makita nilang lumipad si Wang Lin patungo sa langit, sila ay napuno ng pag-asa. Wang Lin. Si Greed, na pinapahirapan ni Grand Empyrean Gemini, ay nakatingin sa salamin, at ang kanyang isipan ay naguluhan. Kabanata 1962. Sino siya? Sa sandaling ito, si Wang Lin ay tumatakbo patungo sa langit. Hindi niya nais gawin ito, nais niyang tumigil sa ika-13 palasyo. Gayunpaman, ang pagdating ng Celestial Emperor at ang kanyang mga sinabi ay nagdulot ng galit na namutawi sa puso ni Wang Lin. Ang galit na ito ay patunay ng kanyang naunang inuha ang paglalakbay patungo sa imperial na lungsod ay magiging sobrang delikado. Ang dahilan kung bakit dumating ang Celestial Emperor upang sirain ang momentum ni Wang Lin ay upang walang Grand Empirines na mag-recruit sa kanya. Kahit na mag-recruit sila, hindi nila siya bibigyan ng tamang traito na nararapat sa kanya para sa pagpasa sa ika-13 palasyo. Ang pamamaraang ito ay pinakamadirekta, ngunit labis na epektibo. Ang bumagsak mula sa kaluwalhatian patungo sa kailaliman, mula sa tuktok ng paggalang patungo sa pagiging tinitingnan ng mababa ng lahat. Ang ganitong contradiction ay wala sa pakialam ni Wang Lin. Hindi siya ang klase ng tao na nag-aalala tungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit, ang ganitong pangyayari ay hindi lamang sisira sa kanyang layunin na maging tanyag, kundi magiging sanhi ng pagpapalaganap ng masamang pangalan niya sa buong celestial na angkan. Hindi niya hahayaang mangyari ang ganitong bagay. Kahit na ang Celestial Emperor pa, lalaban siya. Ika-15 palasyo, mabuti. Dahil lahat kayo ay iniisip na ang limitasyon ko ay ang ika-13 palasyo, ngayon ay magpapakita ako ng labis na kayabangan at magyabang. Celestial Emperor, kung ikaw ay may kasuklaman, nakikita ko ang kahihiyan sa iyong lahi. Walang kalaban-laban ng taong nakatago sa ilalim ng Donglin Pool na may galit na hindi pa nawawala kahit napatay na. Walang kalaban-laban siya kaya tinawag niyang kasuklam-suklam si Lian Yunju. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Agad siyang dumaan sa ika-13 palasyo at gumalaw na parang dragon patungo sa ika-14 na palasyo. Sa ika-14 na palasyo, nang malapit nang pumasok si Wang Lin, huminto siya at tumingin pababa. Celestial Emperor, buksan ang iyong mga mata at magmasid ka ng mabuti. Kay abangan. Ang Ascendant Empyrean Ming Dao ay umaray habang tumayo sa harap ng Celestial Emperor. Ngunit nanatili ang Celestial Emperor sa kanyang pwesto at ngumiti. Hinihintay kita na makatawid sa ika-15 palasyo. Ngunit, ang kanyang mga mata ay kumunot ng hindi napapansin na paraan. Nagpang-isi si Wang Lin. Dahil ang lahat ng forma ng pagpapakita ay nawasak na, hindi na niya kailangan pang magpanggap na magalang. Ang mas madalas siyang ganito, mas magiging ligtas ang kanyang paglalakbay patungo sa imperial na lungsod pagkatapos ng lahat ng ito. Pumasok siya sa ika-14 na palasyo. Ang Soul Armor ay malapit nang maubos ang oras. Dahil nais kong gulatin ang lahat, kailangan kong gamitin ang avatar na nabuo ng batas ng Immortal Astral Continent. Avatar, gamitin ang kaluluwa bilang gabay at pagsamahin. Ang anyo ni Wang Lin ay naglaho sa ika-14 na palasyo. Pagpasok ni Wang Lin sa ika-14 na palasyo, ang mga cultivator sa ibaba ay tumahimik. Ang pagbabagong ito ay hindi mas mababa sa pagiging biglaan tulad ng matutunan nilang ginamit ni Wang Lin ang Soul Armor upang makatawid sa ika-13 palasyo. Sa kasalukuyang mga Ascendant Empirines, tanging sina Kai Wei at Ming Dao lang ang nakatawid sa ika-14 na palasyo. Ang Wang Lin na ito ay isang pandaraya lamang, imposibleng makatawid siya. Ang dahilan kung bakit siya gumagawa nito ay malamang dahil sa galit sa kahihiyan.
Isusugal niya ang lahat upang subukan ito. Kakaiba. Ang mga nangyaring ito ay puno ng mga twists at turns. I wonder kung paano magiging ang huling twist. Walang dahilan upang pag-isipan pa ito hindi siya makakatawid. Ang kanyang soul armor ay hindi na usable, anong plano mayroon siya upang makatawid? Ang Empyrean Exalts ay malamig na tinitingnan ng langit at may konting paghamak kay Wang Lin. Samantalang ang mga Ascendant Empirans, tinitingnan nila ang langit na may iba't ibang iniisip. Karamihan sa kanila ay nagdesisyon na mabibigo si Wang Lin at inisip na ang ginagampanan niyang papel ay parang isang hayop na nasasadlak sa kagalit-galit na sitwasyon. Ang Grand Empyrean Dao Yi ay nakatingin sa langit at nagkunot ang noo. Hindi rin niya iniisip na makakatawid si Wang Lin sa ika-14 na palasyo. Ang pagtulak sa kanya sa desperasyon ng Celestial Emperor sa pamamagitan lamang ng ilang salita ay nagpapakita na hindi sapat ang tibay ng kanyang puso. Ang batang ito ay hindi karapat-dapat ay recruit. Patuloy nang umisi si Ascendant Empyrean Ming Dao, parang ito lamang ang ekspresyon niya. Ngunit may konting takot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng langit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may naramdaman siyang hindi tama. Sa kanyang tabi, ang Celestial Emperor ay tahimik na nag-iisip. Siya'y kalmado, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa aking pagkaunawa sa kanya, bihira siyang gumawa ng isang bagay na hindi siya tiwala. Ngunit, ang pagpasa sa ika-14 na palasyo ng walang soul armor ay napakahirap. Kung hindi siya magpapasya na umalis noon. Siya lang ang maghuhukay ng kanyang sariling libingan. Ngunit, habang iniisip ito ng Celestial Emperor, hindi pa lumilipas ang siyam na hininga. At ito rin ang oras na ang nakakasilaw na gintong liwanag ay sumabog mula sa langit. Ang gintong liwanag ay nagmula sa ika-14 na palasyo. Tumtsuan ito sa mga ulap at bumalat sa lugar. Ang gintong liwanag ay napakaliwanag, sapat upang tumagos sa mga mata at puso ng mga cultivator sa ibaba. Siyam na hininga. Imposible, tumagal siya ng matagal sa ika-13 palasyo. Paano siya makakatawid ng siyam na hininga lamang upang makatawid sa mas mahirap na ika-14 na palasyo? Siya ay nakatawid. Hindi ba hindi usable ang kanyang soul armor? Hindi ba siya may lakas ng ika-5 palasyo lang nang wala ang soul armor? Mayroon kaya siyang ibang soul armor? Ang Grand Empyrean Dao Yi ay nagulat, at lumipad siya patungo sa langit upang masaksihan ang gintong liwanag mula sa ika-14 na palasyo ng malapitan. Talaga bang nakatawid siya sa ika-14 na palasyo? Ang mga mata ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay punong-puno ng galit habang nakatingin siya sa langit. Walang problema, ika-14 na palasyo lamang ito. Tinitingnan ng Celestial Emperor ang langit at muling kumunat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. Sa langit, ang anyo ni Wang Lin ay lumabas sa labas ng ika-14 na palasyo. Hindi siya huminto upang magpahinga at diretsyong lumipad patungo sa ika-15 palasyo. Nang pumasok siya sa ika-15 palasyo sa loob ng gintong liwanag, isang malaking alon ang sumabog sa mga tao sa ibaba. Pumasok siya sa ika-15 palasyo agad-agad pagkatapos makatawid sa ika-14 na palasyo sa siyam na hininga. Baka nagkamali kami sa kanya noon. Kahit na may soul armor, sobrang nakakagulat pa rin na makapunta sa ika-15 palasyo. Tinitingnan ni Grand Empyrean Dao Yi ang langit. Hindi na niya pinili pang i-recruit si Wang Lin, ngunit ngayon ay bumalik ang layunin niyang gawin iyon. Isang hininga, dalawang hininga, tatlong hininga. Pagkatapos ng siyam na hininga sa ika-15 palasyo, ang nakakasilaw na gintong liwanag ay sumabog mula sa ika-15 palasyo. Ang gintong liwanag ay tumagos sa mga ulap at mabilis na kumalat. Ang hitsura ng gintong liwanag ay parang isang malaking sampal sa mukha ng Celestial Emperor. Ito ang nagdulot ng isang bihirang senyales ng gulat mula sa Celestial Emperor. Si Grand Empyrean Dao Yi ay huminga ng malalim at nagningning ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Ang batang ito, kami lahat ay nagkamali sa kanya. Mayroon siyang mas nakakatakot na potensyal kaysa kay Ming Dao. Ang soul armor ay isa lamang pangalawang lakas para sa kanya. Kung ibang tao na may parehong soul armor, sino ang magtatangkang magsabi na kaya nilang makatawid sa ika-15 palasyo? Tahimik si Grand Empyrean Wufeng, ngunit lumabas ang ngiti sa kanto ng kanyang bibig at hindi niya itinago ang paghanga sa kanyang mga mata. Hindi siya nagatubiling salungati ng Celestial Emperor, dahil naglalagay siya ng taya. Maaalala ni Wang Lin ang mga ginawa niya, at kahit hindi siya sumama sa kanya, magkakaroon sila ng magandang relasyon kung maging isang Grand Empyrean si Wang Lin balang araw. Ika-15 palasyo. Nakatawid siya sa ika-15 palasyo. Ang galit ay lumabas sa mga mata ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang kanyang kayabangan ay hindi papayag na mangyari ang ganitong bagay. Tinakbo niya ang langit. Ito ay nakita ng lahat, at ang mga cultivator ay biglang sumigaw. Muling, siyam na hininga upang makatawid sa isang palasyo. Hindi na ito si Wang Lin kung anong iniisip natin noon. Ang tao ito ay may malakas na pagsasanay at hindi natin siya kayang unawain.
Malinaw na itinatago niya ang kanyang lakas at hindi gustong magyabang ng labis. Kung hindi siya pinilit ng Celestial Emperor, hindi siya magsusubok ng higit pa. Opo, tiyak may isang hindi masabi na lihim sa pagitan nila ng Celestial Emperor, kaya nga siya tinatarget ng Celestial Emperor. Ang mga parehong iniisip ay lumitaw din sa mga Ascendant Empirans. Sa sandaling ito, wala na silang paghamak kay Wang Lin, kundi ang ilang mga komplikadong emosyon, pati na rin ang paghanga. Wala nang alintana kung anong pamamaraan, ang makatawid sa ika-15 palasyo ay nangangahulugang lakas. Ang Empyrean Exalt High Z ay tinitingnan nito mula sa gitna ng karamihan at ngumiti habang tinitingnan ng langit. Bagaman alam niyang lumaki na ang agwat sa pagitan nila, katulad ngayon kung saan siya tanging nakatingin na lang sa kanya, naramdaman pa rin niyang masaya. Ang Ascendant Empyrean Mingdao na lumilipad ay nagdulot ng excitement na umabot sa bagong taas. Diretsyong tumaas siya patungo sa langit, at nang dumating si Wang Lin sa harap ng ika-16 na palasyo, sabay nilang pumasok sa ika-16 na palasyo. Ang Empyrean Trial ay hindi limitado sa isang tao lang ng sabay. Pwedeng magsimula ang dalawa ng sabay, at hindi sila magkikita. Isa-isa nilang susubukan ito. Ang ika-16 na palasyo ay hindi kumikislap sa napakaraming taon. Hindi ito katulad ng ika-15 palasyo, na minsan ay kumikislap na dati. Ang Empyrean Ascendant Mingdao at si Wang Lin ay parehong sumusubok sa ika-16 na palasyo ng sabay. Sino ang makakatawid? Tinitingnan ni Grand Empyrean Dao Yi ang langit at may anticipation sa kanyang puso. Sa wakas, sa pagitan ng dalawa, isa ay tanyag na sa loob ng maraming taon at isa ay nagsisimula palang magangat. Ang parehong pagsubok sa ika-16 na palasyo ay isang malaking bagay para sa Celestial na angkan. Ang ekspresyon ni Wu Feng ay naging seryoso. Ang bawat antas ng Empyrean Trial ay mas mahirap kaysa sa nakaraan. Ang Ascendant Empyrean Mingdao ay nagsubok na sa ika-16 na palasyo ng 2 beses dati at nabigo sa pareho. Ang Celestial Emperor ay nakatingin mula sa malayo at may malamlam na ekspresyon. Ang mga salitang sinabi niya kanina ay nilamon ni Wang Lin at siya ay tinamaan ng hindi nakikitang sampal. Sa sandaling ito, lumitaw ang malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang langit. Mabilis, lumipas ang 9 na hininga. Nang dumaan na ang ika-9 na hininga, ang ika-16 na palasyo na hindi kumikislap sa napakaraming taon ay naglabas ng isang nakakasilaw na gintong liwanag. Gintong liwanag, ito na ang ika-16 na palasyo. Ang ika-16 na palasyo ay nalampasan na. Bago ang araw na ito, wala pang Ascendant Empyrean na nakatawid sa ika-16 na palasyo. Sino ito? Sa dalawang ito, sino ang nakatawid? 9 na hininga, tiyak si Wang Lin. Hindi kinakailangang si Ascendant Empyrean Mingdao ang nakatawid. Kung hindi siya sigurado, bakit siya sumubok? Sa palagay ko, si Ascendant Empyrean Mingdao na ngayon. Tinitingnan ni Dao Yi, Wu Feng, at ng Celestial Emperor ang langit na may seryosong ekspresyon. Nais din nilang malaman kung sino. Si Empyrean Exalt High Z ay tinitingnan ng langit ng may kaba, ngunit mabilis na ipinakita ang masayang ekspresyon. Sa labas ng ika-16 na palasyo, lumabas si Wang Lin. Ang kanyang mukha ay bahagyang mapatla, ngunit hindi siya agad pumunta sa ika-17 palasyo. Tumayo siya doon, tinitingnan ang palasyo na parabang hinihintay si Ascendant Empyrean Mingdao. Ang eksenang ito ay nagdulot sa mga mata ni Dao Yi na magbukas ng malaki. Ang mga mata ni Wu Feng ay puno ng gulat. At ang Celestial Emperor naman, ang ekspresyon niya ay patuloy na nagbago, sinusubukang itago ang hindi paniniwala. Pati sila, maging si Grand Empyrean God sa Mount Emperor, ay napasinghap. Kabanata 1963 ibalik. Ang mga Empyrean Exalt sa ibaba ay tahimik na tahimik. Lahat ng mga pagbabagong nangyari ngayon ay nagdulot na hindi na sila sumigaw, at sa halip ay tinitigan nila ang malabo na 16th Palace at ang malabo na puting figure sa tabi nito. Ang mga aksyon ni Wang Lin ay ganap na binago ang sitwasyong hindi pabor sa kanya kanina. Lahat ng mga tanong at pagdududa ay nawala dahil sa kanyang ganap na lakas, walang iniwan. Dahil sinabi ng Celestial Emperor na ang Soul Armor at mga panlabas na puwersa ay hindi perpekto, ipinakita ni Wang Lin sa lahat na ang 13th Palace ay hindi ang kanyang limitasyon. Hindi binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig kahit isang beses upang magpaliwanag noong libu-libong mga salita ang nagtanong sa kanya. Sa halip, tinahak niya ang 14th Palace, ang 15th Palace, at ngayon ang 16th Palace na hindi pa natatapos sa loob ng napakaraming taon. Ito ay mas malakas at nakakagulat kaysa sa 10,000 dahilan. Ang buong Empyrean Trial ay tahimik na tahimik. Harap ang maraming mga mata mula sa ibaba, nanatiling tahimik si Wang Lin at hindi nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang nakatayo siya sa loob ng gintong liwanag. Parang siya ay nagmamasid at naghihintay kay Ascendant Empyrean Mingdao. Ang eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng aura ng isang Grandmaster, at ang lahat ng mga cultivator na nakakita sa kanya ay nakaramdam ng respeto sa kanilang mga puso.
Ang oras ay dumaan ng hakbang-hakbang, sa isang kisap mata, lumipas ang higit sa isang insenso. Si Wang Lin ang tanging tao sa labas ng 16th Palace, at walang tanda ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Matapos ang isa pang kalahating insenso, ang 16th Palace na nababalot ng gintong liwanag ay naglabas ng higit pang gintong liwanag. Lumabas si Ascendant Empyrean Ming Dao mula sa gintong liwanag at tumawa. Ang tawang iyon ay naglalaman ng kanyang kasiyahan. Matapos maghintay ng maraming taon para sa araw na ito, sa wakas ay nakapasa na siya sa 16th Palace. Lumabas siya kay Wang Lin, ipinapakita ang kanyang figure na may suot na itim na kasuotan. Ang 16th Palace. Ngayon, ako, si Ming Dao, ay nakapasa sa 16th Palace. Aling Ascendant Empyrean sa Celestial Clan ang may lakas ng loob na makipagkumpetensya sa akin. Kailangan ko pang magpasalamat sa iyo, na magaling sa panlilinlang. Kung hindi. Bago siya makapagsalita ng buo, bigla siyang tumigil dahil ang lahat ay naging sobrang tahimik. Walang sumabog na mga sigaw ng kasiyahan pagkatapos niyang makapasa sa 16th Palace, kundi mga komplikadong tingin mula sa mga cultivator sa ibaba. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, masyado kang mabagal. Ikaw ba ay nakapasa sa 16th Palace? Ang mukha ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay agad na nagbago at naging mapotla. Tinitigan niya si Wang Lin at lumitaw ang malakas na puot sa kanyang mga mata. Hindi niya papayagan na may mas malakas pa kaysa sa kanya. Hindi siya makagawa ng marami laban sa mga Grand Empirants, ngunit kailangan niyang maging number 1 sa mga Ascendant Empirants. Ngunit ngayon, ang mga sigawan at kasikatan na sana ay makuha niya mula sa pagpasok sa 16th Palace ay kinamtan ni Wang Lin. Tinitingnan si Wang Lin, siguradong mas mabilis niyang naipasa ang 16th Palace. Dahil dito, punong-puno ng galit si Ming Dao dahil sa kahihiyan. Hindi papayagan ng kanyang ma-pride na puso ang ganitong bagay. Gusto mo bang subukan ulit? Nananatiling kalmado si Wang Lin habang tinitingnan si Ascendant Empyrean Ming Dao, na patuloy ang pagpapalit ng ekspresyon. Habang patuloy siyang nag-aatubili, lalo itong hindi katanggap-tanggap kay Ming Dao. Tinitigan ni Ming Dao si Wang Lin, at mukhang handa nang magliyab ang kanyang mga mata. Sa ganitong personalidad, paano siya nakarating sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation? Baka may kinalaman ito sa kanyang kayabangan. Lalo siyang nagiging determinado tuwing matatalo, kaya natututo siya mula sa sakit ng pagkatalo at napapush ang sarili. Parang isang pana, mas matindi ang lakas kapag ang pagkaluhod ay naabot ang limitasyon, pero, kahit gaano pa katibay ang pana, babaliin ko ito. Tinitigan ni Wang Lin si Ming Dao. Hindi niya nakalimutan ang kahihiyan na ipinagkaloob ni Ming Dao sa kanya. Masyadong malupit si Ming Dao, at hindi siya papayag na makaligtas ito. Higit pa rito, si Ascendant Empyrean Ming Dao ay ang pinakamahalaga sa Celestial Emperor. Ang pagwasak sa kanya ay magiging malupit na suntok sa mga salita ng Celestial Emperor tungkol sa talento. Upang sirain si Ascendant Empyrean Ming Dao, kailangan niyang durugan ang kanyang tiwala. Kailangan niyang pilitin si Ming Dao na subukan ng 17th Palace at tapakan siya muli gawing durog si Ming Dao at manatiling napapailalim sa presyon ni Wang Lin. Parang isang pana, mas matindi ang lakas kapag ang pagkaluhod ay naabot ang limitasyon. Pero kapag lumampas na sa hangganan, mawawala na ang potensyal, at mababasag. Walang awa at matatag si Wang Lin. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang wasakin ang puso ni Ming Dao. Kung ang lahat ng pagpapanggap ay napunit na, mas punitin pa natin. Bumantong hininga si Wang Lin sa loob ng kanyang puso habang tinitingnan si Ascendant Empyrean Ming Dao na may paghamak sa kanyang mata. Ang tingin na iyon ng paghamak ay nagdulot kay Ascendant Empyrean Ming Dao na manggilid ang kamao. Hindi na malungkot ang Celestial Emperor sa ibaba. Kalmado niyang sinabi, Ming Dao, bumalik ka sa Imperial Palace kasama ko. Pagkatapos nito, tinitigan niya si Wang Lin na may paghanga sa mga mata niya. Magaling, may isang pangmalakas na cultivator sa ating Celestial Clan. Wang Lin, ako'y nagkamali sa iyo dati. Pagbalik ko sa Imperial City, agad ko ipapaabot ang utos at ipapahayag ito sa buong mundo. At mayroon pa tayong kasunduan. Inanyayahan kita sa Imperial City, at matagal na itong nangyari. Ngayon na ikaw ay naging Ascendant Empyrean, tamang-tama na ang pagkakataon. Lahat ng Ascendant Empirants ay pinapalitan ng titulo mula sa Imperial Family. Halina sa Imperial City para sa Grand Ceremony at ako mismo ang magsasagawa nito para sa iyo. Ngumiti ang Celestial Emperor na parang walang galit na naramdaman mula kanina. Ang kanyang ngiti ay parang isang simoy ng hangin na nagbigay ng epekto sa lahat ng mga cultivators sa paligid. Lahat sila ay yumuko at nagsanib kamay. Nanatiling kalmado si Wang Lin at dahan-daw ang sinabi, pipilitin ko ang Celestial Emperor. Walang problema. Ming Dao, hindi ka pa ba aalis? Ngumiti ang Celestial Emperor at bigla niyang tinitigan si Ming Dao, na nahihirapan sa langit, bago siya biglang umungol. Ang ungol na iyon ay kumalat sa isipan ni Ming Dao tulad ng kulog, at ang kanyang puso ay napahinto.
Nang maglaon, nawala ang lahat ng galit ni Ming Dao at naging kalmado na siya. Tumayo siya at tinitingnan si Wang Lin, at walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Wang Lin ng malalim, pagkatapos ay lumipad siya pababa. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ay kaya niyang supilin ang lahat ng galit at maging ang hindi matitiis na kay-abangan. Kung hahayaan niyang makalabas ang taong ito, posibleng magkaroon siya ng breakthrough sa kanyang natatanging Dao. Hindi alintana ni Wang Lin ang galit na Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit nang biglang kalmayan ni Ming Dao ang sarili, nakaramdam si Wang Lin ng bahagyang panganib. Hindi ka pa ba magpapatuloy? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Wang Lin at malamig ang tinig niya. Medyo nagkunot ang noo ng Celestial Emperor nang marinig ito. Hindi pinansin ni Ascendant Empyrean Ming Dao ang sinabi at lumakad patungo sa Celestial Emperor. Kaya ito si Ascendant Empyrean Ming Dao. Nakakabigo. Wala pang lakas ng loob na subukan ng 17th Palace. May kakaibang pakiramdam si Wang Lin nang hindi man lang tumingin pabalik si Ascendant Empyrean Ming Dao. Baka hindi aksidente na siya ang naging number 1 sa mga Ascendant Empyreans. Kung totoo ito, kailangan niyang durugan ang kanyang isipan dito at ngayon. Wang Lin, anong layunin mo? Ipinakita ng mga mata ng Celestial Emperor ang presyon at tinitingnan siya. Nagluko si Ascendant Empyrean Ming Dao at nagsimulang magsara ang mata pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Subalit, sandali lang ito at mabilis siyang nakalmado at tahimik na lumapit sa Celestial Emperor. Ang gusto ko lang ay subukan niyang pagdaanan ang 17th Palace. Kapag nabigo siya, pwede na siyang umalis. Ngumiti si Wang Lin at ang tawanan niya ay umabot sa mga tainga ni Ascendant Empyrean Ming Dao, at tumusok sa kanyang puso. Ito ang sinabi niyang gagawin kay Wang Lin. Habang humihingal siya, huminto siyang muli. Hindi niya kayang tiisin ito, ngunit sa puntong ito, niyakap siya ng Celestial Emperor at ipinagtulungan siya sa Ancient Transfer Array. Bumalik ka sa imperial na palasyo. Pinigilan ni Ascendant Empyrean Ming Dao ang sariling pagnanais na lumingon at ang mga mata niya ay pumutok sa galit. Itinutulak siya ng lakas mula sa Celestial Emperor papunta sa sinaunang transfer array at nagsimula itong mag-activate. Nagningning ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Hindi niya maaaring hayaang makaalis si Ming Dao ng ganito. Nang magsimula ng mag-activate ang transfer array, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang sinaunang transfer array. Dahil dito, 79 na after images ang lumitaw at nagtipon upang bumuo ng isang malaking daliri na lumipad patungo sa sinaunang transfer array. Nagalit ang Celestial Emperor at handang umatake, ngunit sa sandaling ito, tumawa si Grand Empyrean Wu Feng. Tinutok niya ang isang hakbang pasulong, ngunit ang hakbang na ito ay nagpahinto sa Celestial Emperor. Pareho silang Grand Empyreans, at sa sandaling ito, nakalok ang kanilang mga aura. Kung kumilos ang Celestial Emperor, kikilos din si Wu Feng. Dahil sa pagkaantala, palapit ang daliri sa transfer array. Tumungo si Ascendant Empyrean Ming Dao at umungol. Nasa gitna siya ng proseso ng paglilipat, kaya't hindi siya makakaatake. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumabas mula sa transfer array. Sa sandaling lumabas siya, naglaho ang malaking daliri sa kanyang harapan, na parang pinagtatawanan siya. Eksaktong katulad ito ng ginawa ni Ascendant Empyrean Ming Dao kay Wang Lin. Wang Lin. Lumabas si Ascendant Empyrean Ming Dao mula sa transfer array at tinutok ang mga mata kay Wang Lin. Ang galit at kahihiyan na pinigilan niya ay malapit ng sumabog. Wang Lin, may tapang ka. May lakas loob kang labagin ang mga patakaran dito. Ngayon, huwag mong isisi sa emperador na ito. Malinaw na hindi inisip ng Celestial Emperor na magtatangkang umatake si Wang Lin. Oh, may nasaktan ba ako? Nasaktan ba siya? Dahil wala namang sugat, paano ko nilabag ang mga patakaran? Ngumiti si Wang Lin at binalikan ang parehong mga salita na ginamit ng Celestial Emperor. Nais magsalita ng Celestial Emperor, ngunit mas mabilis si Wang Lin. Tinutok niya ang tingin kay Ascendant Empyrean Ming Dao na pilit pinipigilan ng kanyang galit, at ang kanyang boses ay umalingaw sa buong Empyrean trial. Parang wala ka ng dangal at isinuko mo na ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Nagtataka nga ako kung bakit nagmamadali kang umalis at hindi sinubukang subukan ng 17th Palace. Natatakot ako na hindi lang ang pagpapahalaga mo sa sarili ang isinuko mo, kundi pati na rin ang iyong pananampalataya. Isa ka na lang nilalang na sumusunod sa bawat utos ng Celestial Emperor. Inutusan kanyang umalis at hindi ka makakalaban, agad-agad kang aalis. Kalimutan mo na, isang cultivator tulad mo ay hindi nakarapat dapat tignan ko pa. Lumayas ka. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang manggas at hindi pinigilan ang paghamak sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay sumaksak sa isipan ni Ascendant Empyrean Ming Dao. Napaka nakakahiya. Ang huling pangungusap na ito ay nagpasiklab kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang katawan niya ay nanginig at sumigaw bago tumakas pataas sa langit. Wang Lin, pareho tayong magtatangka sa 17th Palace. Magandang.
Tumawa si Wang Lin at sabay nilang pumasok sa 17th Palace ni Ascendant Emperor Ming Dao. Nais sanang pigilan sila ng Celestial Emperor, ngunit pinigilan siya ni Wu Feng. Lian Daoshan, wala tayong karapatang makialam sa isang labanan sa pagitan ng mga Ascendant Empirans. Kabanata 1964 nangunguna sa ilalim ng mga Grand Empirans. Nang narating nila ang labas ng 17th Palace, dahan-daw ang sinabi ni Wang Lin, Ascendant Emperor Ming Dao, maghintay ka sa labas. Huwag kang aalis ng mag-isa bago ako lumabas. Ang kanyang mga salita ay lubhang malupit. Hindi lamang niya itinuro na hindi makakapasa si Ascendant Emperor Ming Dao sa palasyong ito, kundi isinilyo rin niya ang kanyang pagtakas. Kung mab-ay-go si Ming Dao at umalis, mag-iiwan ito ng isang inner demon sa kanyang puso. Ngunit kung talagang aalis siya at maghihintay, kahit na walang inner demon, siya ay tatanggap ng isang malupit na suntok kung sakaling makapasa si Wang Lin. Ang suntok na iyon ay katumbas ng pagkabasag ng isang pana. Pagkatapos sabihin ito ni Wang Lin, ang dalawa ay pumasok sa 17th Palace. Hindi narinig ng mga Empyrean Exalts ito at ang mga Ascendant Empirans ay masyadong malayo upang marinig ito ng malinaw, ngunit malinaw na narinig ito ng tatlong Grand Empirans. Ang mga mata ni Grand Empyrean Dao Yi ay kumunat na parang ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Wang Lin. Tinitigan niya ang 17th Palace na may seryosong ekspresyon. Napakalin lang ni Wang Lin. Ang mga mata ni Grand Empyrean Wu Feng ay kumikislap din habang tinitingnan ng langit at unti-unti siyang ngumiti. Tila determinado siyang sirain si Ascendant Empyrean Ming Dao. Samantala, ang Celestial Emperor ay may malungkot na ekspresyon. Ibinangon niya ang kanyang manggas na parang hindi na niya nais na patuloy na panuulin. Ang kanyang anino sa paligid ng Empyrean Exalts ay unti-unting nawala at iniwan ng Empyrean Trial. Sa imperial na palasyo sa imperial na lungsod, isang malamig na pagtawa ang umalingaw sa palasyo. Gayun din, sa Central Continent, tumayo si Grand Empyrean Geode at tinitigan ng dahon ng taglagas na may seryosong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang kakaibang liwanag. Anong karakter? Hindi lamang mataas ang kanyang kaalaman sa Dao at pambihirang lakas sa laban, siya rin ay napakamatalino, maganda, ang batang ito ay hindi walang halaga, kundi isang panla na mas magaling pa kaysa kay Ming Dao. Sa Empyrean Trial, pagkatapos pumasok si Wang Lin at Ming Dao sa 17th Palace, tatlong hininga ang lumipas ng isang figure ang nilabas na dumudugo ng mistang dugo. Ang figurang ito ay itinulak pabalik ng libu-libong talampakan bago huminto. Siya ay ang itim na robe na Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang kanyang mukha ay maputla, at pagkatapos niyang huminto, muling dumudugo siya ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, parang hindi kayang manatili ng maayos. Nawala na ang liwanag sa kanyang mga mata, parang nawala ang lahat ng sigla. Tinitigan niya ang 17th Palace na ilang libong talampakan ng layo at nanatiling tahimik. Bumagsak siya. Sa sandaling pumasok siya, nabigo siya at malubhang nasugatan habang itinulak palabas. Hindi siya tumingin pababa, ngunit ramdam niya ang mga titig ng mga cultivator sa ibaba na nag-iiwan ng mga sugatang dugo sa kanyang katawan. Lumipas ang oras. Ang ika-4 na hininga, ika-5 hininga, ika-6 na hininga, hanggang sa lumipas ang kalahating insenso ng oras. Nagtitiis si Ascendant Empyrean Ming Dao sa buong oras na iyon at tinitigan ang 17th Palace. Naghihintay siya na mailabas si Wang Lin. Habang tumatagal ang oras, lalakas ang kanyang pag-asa. Sa huli, umabot ito sa rurok at naging tanging pananampalataya niya. Kung hindi ko nagawa, hindi niya rin magagawa. Kung hindi siya makapasa, hindi ako natalo. Ang paghihintay na ito ay sapat na upang pumatay sa kahit anong cultivator. Ang buhok ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay magulo at ang kanyang mga mata ay namumula habang tinititigan ang 17th Palace. Lumipas ang oras. Kalahating insenso, isang insenso, mabilis na lumipas ang kalahating oras. Hindi pa kailanman pumasok si Wang Lin sa isang palasyo ng ganito katagal, ngunit narito siya ngayon sa 17th Palace. Ang kalahating oras ng oras ay nagbigay kay Ming Dao ng pag-asa, na parang nakabalik siya sa pag-asa. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap para sa kanya, at bumababa ang pagkakataon niyang magtagumpay. Hindi magtatagumpay si Wang Lin, hindi niya magagawa. Lahat ng enerhiya ni Ming Dao ay nakatutok sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang malungkot na 17th Palace. Ang kanyang marupok na pag-asa ang huling hadlang sa kanyang dangal. Kung ito ay mabasag, ang kanyang isipan ay babagsak at lulubog sa pagkalumbay ng ganap na pagkatalo. Hindi siya magtatagumpay, hindi siya magtatagumpay. Mas marami pang oras ang lumipas. Ang lahat ng mga tahimik na cultivator sa ibaba ay nagulat at nagsimulang mag-isip. Si Grand Empyrean Dao Yi ay nagkunot ng noo. Tinitingnan niya ang 17th Palace at may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa maikling araw na ito, ilang beses nang nagbago ang kanyang isip. Hindi dapat mangyari ito sa kanya, ngunit nangyari. Ang Empyrean Trial ay May 19th na palasyo lamang at nakapasa na siya sa 16th Palace.
Kahit hindi siya makapasa sa 17th Palace, sapat na ito upang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit kung makapasa siya sa 17th Palace, pagkatapos, natatakot akong pati si Grand Empyrean God ay mikikialam para sa kanya. Ang mga tulad niya ay dumating lamang isang beses sa bawat libo-libong taon. At pati na rin, ang Ascendant Empyrean Mingdao ay patuloy na binabagsak ni Wang Lin. Kung siya ay makakaangat muli, okay lang, pero kung hindi, pagkatapos, ang kanyang Dao Heart ay tapos na. Si Grand Empyrean Wufeng ay may komplikadong ekspresyon habang tinitingnan ang 17th Palace, ngunit hindi tulad ni Dao Yi, mayroon pa rin siyang ilang tiwala. Tinutulungan ko siya noon. Ang tulong kong iyon ay maaaring maliit o malaki, ngunit kahit na siya ay pinipigilan, tinulungan ko pa rin siya dahil dito, tiyak na pipiliin niya ako. Si Dao Yi ay nag-aalinlangan. Ito ay may kinalaman sa kanyang personalidad. Ang ganitong personalidad ay nakakaakit lamang ng mahihina. Ang mga taong may tunay na lakas ay may sariling dangal, kaya maliban kung magpapakita tayo ng biyaya, paano sila magiging handa na sumunod sa atin? Gayunpaman, kung makapasa si Wang Lin sa 17th Palace, magiging mahirap para sa akin na makuha siya, kung walang mga aksidente, may 80% na tsansa na maging isang Grand Empyrean siya balang araw. Ang imperial na palasyo sa imperial na kabisera ay tahimik at puno ng matinding presyon na may galit. Sa palasyo, ang Celestial Emperor ay nakaupo sa Dragon Throne, tinitingnan ng maputlang mukha ni Ascendant Empyrean Mingdao. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dapat nga ay nakinig ako sa Imperial Teacher at pinatay si Wang Lin. Pero inisip ko na bilang isang Grand Empyrean, kung ako man ay kikilos mag-isa o magpapadala ng iba, hindi ko na dapat palakihin ang maliit na problema, binibigyan ko siya ng pagkakataon na lumago, inisip ko na hawak ko na ang lahat. Hindi alintana kung gaano siya lumago, pagdating niya sa Imperial City, makakahanap ako ng dahilan para siya ay hulihin at ipadala sa Imperial Teacher. Ngunit hindi ko inasahan na lalaki siya ng ganito, sapat upang makuha ang pansin ng ibang Grand Empyreans, kailangan pa niyang sirain si Mingdao, na nagbayad ako ng malaking halaga para mapasunod. Tinitingnan ng Celestial Emperor ang ilusyon at bulong sa sarili, ngunit ang kanyang bibig ay nagbigay ng isang mahina ngunit kakaibang ngiti na hindi akma sa kanyang mga salita. Kung makapasa siya sa 17th Palace, tiyak na makakakuha siya ng pansin mula sa matandang tagasunod na si God. Kapag siya ay nakuha ni God, pinaikit ng Celestial Emperor ang kanyang mga mata. Matagal na, baka hindi siya makapasa. Pero, sana makapasa siya, at magbigay ng walang awang suntok kay Mingdao. Binuksan ng Celestial Emperor ang kanyang mga mata at ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha ay lalo pang lumakas. Mingdao, huwag mong gawing nakakahiya ang emperador na ito. Napakarami kong ginawa para sa iyo. Pati na rin pinayagan si Wang Lin na lumago. Sa Central Continent, sa Mount Emperor, tinitingnan ni God ang dahon ng taglagas sa harap niya ng may pag-iisip. Habang nag-iisip, nakita niyang may isang isyong tila hindi napansin ng iba pang Grand Empyreans. Kung makapasa siya sa 17th Palace, hindi lamang siya magiging sikat, kundi higit sa lahat. Ang kanyang lakas sa laban ay mailalantad. Sa ganoong lakas sa laban, magiging nangunguna siya sa ilalim ng mga Grand Empyreans sa Celestial Clan. Kahit ang isang Grand Empyrean ay kumilos laban sa kanya, maaari siyang makatakas. Magkano ang magiging halaga para makuha ang isang taong katulad nito? Mas gugustuhin ko pa na hindi siya makapasa sa 17th Palace. Pinag-isipan ni God at, sa kauna-unahang pagkakataon, tinitingnan ang dahon ng taglagas ng may komplikadong ekspresyon. Sa Empyrean Trial, habang pinapanood ng lahat ang 17th Palace, ang ilan ay may mga pag-asa at ang iba naman ay umaasa na mabibigo si Wang Lin matapos ang isa pang insenso ng oras. Matapos ang ganitong kahabang oras ng walang pagbabago, ang mukha ni Mingdao ay hindi na mapatla kundi puno ng pag-asa at tiwala. Ngunit sa oras na ang kanyang pag-asa ay umabot sa rurok at siya ay handang magbalik, ang buong katawan niya ay nanginginig ng malakas na parang tinamaan ng kidlat. Dahil nakita niyang sumabog ang kumikinang na gintong liwanag mula sa 17th Palace. Ang gintong liwanag na iyon ay kumalat ng mabilis at pinuno ang mga mata ng lahat. Isang puting figure ang lumabas mula sa gintong liwanag. Ang kanyang puting buhok ay naging ginto sa ilalim ng gintong liwanag. Si Wang Lin ay lumabas at hindi man lang tumingin kay Ascendant Empyrean Mingdao. Habang pinapanood ng lahat, dumaan siya kay Ascendant Empyrean Mingdao, na tuluyang gumuho matapos ang bahagyang pag-asa. Walang pagpapahalaga. Hindi niya sinubukang pumasok sa 18th Palace kundi unti-unting lumakad. Tumigil siya sa harap ni Grand Empyrean Dao Yi at Wufeng at ipinagtabi ang kanyang mga kamay sa kanila. Tinitingnan niya si Wufeng bago lumipad patungo sa sinaunang transfer array at umalis. Habang umaalis, tiningnan niya si Haizi sa gitna ng mga tao na may ngiti at tumango. Si Ascendant Empyrean Mingdao ay dumudugo ng isang bibig ng dugo habang pinapurong siya. Nakapasa sa 17th Palace. Ang mistang dugo na ito ay nabuo rin mula sa Origin Essence. Matapos lahat, hindi siya narito gamit ang kanyang pisikal na katawan.
Habang nawawala ang mistang dugo, si Ming Dao ay nagmukhang nawala ng lahat ng sigla. Bumagsak na ang kanyang dangal. Ang kanyang Dao ay walang awa na winasak ni Wang Lin. Tahimik siyang umalis na may kalungkutang ngiti. Ngunit sa sandaling ito, walang sino man ang nag-alala kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Matapos umalis si Wang Lin, isang hindi pa naririnig na ingay ang umalingaw sa buong Empyrean trial. Nangunguna sa ilalim ng mga Grand Empirans. Si Wang Lin. Ngayon, ang ranggo ng mga Ascendant Empirans ay nagbago. Agad na tinablan ng gulat ang lahat ang Wang Lin. Simula ngayon, magkakaroon ng aming Celestial Clan ng isang higit na Supremong Cultivator. Nangungunang Ascendant Empyrean, ang pinakamagaling sa ilalim ng mga Grand Empirans. Maari pa siyang ituring na ika-6 na araw ng aming Celestial Clan. Ang Cultivator na may pinakamataas na tsansang maging isang Grand Empyrean. Kabanata 1965. Nakikita mo ba? Umalis si Wang Lin, ngunit nagdulot ng mas malalaking ingay sa Empyrean trial. Ang tagumpay ni Wang Lin sa pagsubok ay nagbigay sigla sa lahat at nagdulot ng pagbabago sa kanilang pananaw. Ngunit lahat sila ay naalala ang pangalang Wang Lin, ang pangalang pumalit kay Ascendant Empyrean Ming Dao bilang numero 1 sa ilalim ng mga Grand Empirans. White-haired Ascendant Empyrean. Ang lahat ng may kinalaman sa Soul Armor ay tahimik na inilagay sa ilalim ng kanilang mga puso. Wala nang nagbanggit patungkol dito, at naintindihan nila na kahit pa mayroon silang Soul Armor, hindi nila kayang makatawid sa 17th Palace. Ang ginawa ni Wang Lin ay nagdulot ng isang malaking alon ng mga tao na nagtangkang subukan ng pagsubok. Matapos makita si Wang Lin, maraming mga cultivator ang nagtangkang pumasok sa mga palasyo. Tahimik na tiningnan ni Grand Empyrean Dao Yi si Wang Lin habang umaalis ito. Nagkaroon siya ng kislap sa mata at umalis. Nais niyang agad na makita si Wang Lin. Anuman ang halaga ng presyo, pipilitin niyang kunin si Wang Lin. Bumantong hininga si Wu Feng. Matapos makatawid ni Wang Lin sa 17th Palace, alam niyang mas magiging mahirap pang akitin si Wang Lin kaysa kay Ascendant Empyrean Ming Dao. Sa kabutihang palad, nakabuo ako ng magandang relasyon sa kanya. Kahit magtamo ako ng kabiguan, mas maganda ang relasyon ko sa kanya kumpara sa ibang mga Grand Empirans, pagninilay ni Wu Feng bago siya maglaho. Sa imperial na palasyo, may malakas na kalabog. Ang Dragon Throne ay nabasag sa kamay ng Celestial Emperor. Sa tabi niya, binuksan ni Ascendant Empyrean Ming Dao ang kanyang mga mata. Walang buhay ang kanyang mga mata at tahimik siyang tumingin sa ibaba. Ming Dao, bibigyan kita ng pagkakataon na pumunta sa closed-door cultivation area ng Celestial Ancestor. Kung makakaya mong burahin ang kahihiyan, nasa iyo na. Dapat dumating si Wang Lin sa Imperial City. Kung mapapatay mo siya, ikaw pa rin ang numero 1 Ascendant Empyrean. Ngayong pagkakataon, hindi na nagatubili si Ming Dao tulad ng dati at tahimik na tumango. Sa Central Continent, sa tuktok ng Mount Emperor, tumayo si Grand Empyrean Geode at iniwas ang kanyang tingin mula sa Autumn Leaf. Pagkatapos ng matagal na panahon, binuksan niya ang mga mata at naglabas ng isang kislap ng liwanag. Hindi ko nakuha si Ascendant Empyrean Ming Dao, at ngayon mayroon siyang galit sa Celestial Emperor. Gusto kong makita kung sino ang makakalaban sa akin. Lumingon si Grand Empyrean Geode at tiningnan si Empyrean Exalt Haizi na dahan-daang binubuksan ang kanyang mga mata at tumawa. Haizi, sumunod ka kay guro. Tatanggapin ko si Wang Lin bilang aking disipulo at gagawin ko siyang iyong nakatatandang kapatid. Ano sa tingin mo? Nagulat si Empyrean Exalt Haizi at puno ng kagalakan. Sa Eastern Continent, sa Purple Yang Sect, ang mga mata ng isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay kumislap at patuloy na bumulong. Ang 17th Palace, ang taong ito ay talagang nakatawid sa 17th Palace. Ang taong ito ay tiyak na pagtatalunan ng iba pang mga Grand Empirans. Little Ancestor, kailangan mong tukuyin ang kanyang lokasyon, kailangan natin siyang mahanap agad. Ang dalawang batang babae sa tabi niya ay kumandat at agad tumayo. Ang tatlo sa kanila ay naging isang hangin at naglaho. Ngunit nang sila ay mawala, isang maliit na kamay ang lumabas sa tabi ng masayang si Greed. Nakalimutan kong dalhin si Little Wolf. Little Wolf, huwag mag-alala, hindi namin kayo nakakalimutan. Magaling ang iyong ginawa kanina, kaya sumama ka na sa amin. Lumuha si Greed habang ang maliit na kamay ay hinawakan ng kanyang leeg at siya ay nawala mula sa kwarto ng bato. Sa Grand Sage Continent, ang katawan ni Wang Lin ay nakaupo sa loob ng yungib habang siya ay nasa Empyrean Trial. Ang Sea Dragon ay lumiit na at tamad na nakahiga. Si Liu Jinbiao ay tumatalon sa katawan ng Sea Dragon. Minsan ay dahan-dahan niyang hinahaplos ang ilang mga lugar at kung minsan ay kinakalabit ang iba pang mga bahagi na parang may pangangati. Ang Sea Dragon ay kinurap ang mga mata nito na para bang komportable ito. Minsan ay humihikbi ito habang nililipat ang katawan. Hehe, paano? Komportable ba? Ang inyong lolo Jin ay natutunan ito mula sa isang angkan sa Cave World na nag-specialize sa pagpapalaki ng mga mabagsik na hayop.
Ito ay isang set ng mga teknik sa masahe na, kung gagamitin araw-araw, ay pabilis ng daloy ng dugo at magbibigay sa iyo ng kasiyahan na parang lumulutang ka sa mga ulap. Tiyaga lang, tiyaga. Huwag kang gumalaw, hindi pa tapos. Kung hindi mo kayang tiisin, hindi ko na ito gagawin para sa iyo. Basang-basa ng pawis si Liu Jinbiao ngunit hindi siya napagod. Nagpatuloy siya ng matagal bago humiga, hinihingal. Peste, pagod na pagod ako. Pareho tayo ng Sea Dragon. Tapos ko na sa iyo, ngayon ikaw naman. Tinitingnan ni Liu Jinbiao ang Sea Dragon. Totoo akong Sea Dragon. Hindi ko ba sinabi sa iyo dati, ako ay nasa isang sinaunang lugar at nahirapan sa isang spell na naging tao ako. Tiningnan ng Sea Dragon si Liu Jinbiao nang may pag-aalinlangan at pinaikot ang katawan nito na parabang ayaw. Nang makita ni Liu Jinbiao ang Sea Dragon, lumaki ang mga mata niya at puno ng galit. Hoy, makikipag-usap ka ba ng maayos o hindi? Sinasabi ko na sa iyo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ko na gagawin ang masahe. Ito ay isang palitan, alam mo. Sabihin ko sa iyo, may isa pang tao na sumusunod sa master na si Shu Liguo. Siya ay napakasama, at kung hindi ka makipagtulungan, kailangan mong mag-ingat kapag dumating siya. Ang mga mata ni Liu Jinbiao ay puno ng takot habang nagsasalita siya sa Sea Dragon. Nag-atubili ang Sea Dragon sa matagal na panahon at puno ng galit. Sa panahong ito, somehow na-instill ni Liu Jinbiao na si Shu Liguo ay isang masamang tao na mahilig mangbuli sa mga Sea Dragon. Ang simpleng pag-iisip ng pangalan ni Shu Liguo, isang taong hindi pa nito nakikilala, ay nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam. Matapos ang matagal na pag-iisip, binuksan nito ang bibig nito at naglabas ng isang hininga ng Origin Essence. Agad na sinimula ni Liu Jinbiao itong kunin. Ang mga mata niya ay puno ng nakatagong pagmamalaki habang siya ay nag-uumpisang mag-ensayo. Ako pa rin, si Jin Biaozi, ang mas malakas. Ang Sea Dragon na ito ay tanga at madaling lokohin. Sa tulong nito, madali ko nang mapapalakas ang aking cultivation level, at pagkatapos ay unti-unti ko siyang ituturo na pag-alitan si Little Shu. Malapit na, kahit hindi ako nandyan, ang Sea Dragon ay magpapahirap sa kanya. Haha, hintayin mo, Little Shu. Habang si Liu Jinbiao ay nagmamalaki, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at kumislap ang mga ito. Ngunit nang makita niya si Liu Jinbiao at ang Sea Dragon, nagulat siya ng saglit. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Nakita niyang pumayag ang Sea Dragon, kaya hindi na niya ito pinansin. Matapos ang matagal na panahon, natapos ng Sea Dragon ang pagpapalabas ng hininga at tamad na nakahiga. Matapos magtapos si Liu Jinbiao sa pag-eensayo at tuluyang makuha ang Origin Essence mula sa Sea Dragon, tumayo si Wang Lin at binigyan ng mabilis na tingin si Liu Jinbiao. Huwag kang magingay, oras na para umalis. Nang tumingin si Wang Lin, naramdaman ni Liu Jinbiao na parang lahat ng iniisip niya ay nahayag. Pinaikit niya ang mga mata niya na may hiya at agad na tumayo. Tapos na ba, Master? Oo, pupunta kami saan man mo gustuhin. Kailan tayo pupunta para hanapin si Shu Liguo? Tumayo ang Sea Dragon, ngunit nang marinig ang pangalang Shu Liguo, galit ang lumabas sa mga mata nito. Naalala nito ang pangalan ni Shu Liguo at naramdaman ng matinding puot para sa taong mahilig mangbuli sa Sea Dragons. May mga bisita. Papanhik tayo sa Central Continent. Tungkol sa paghahanap kay Shu Liguo, nakadepende na iyon sa kapalaran. Ay nalalayan ni Wang Lin ang kanyang manggas at ipinasok si Liu Jinbiao at ang Sea Dragon. Lumabas siya sa yungib at nagtayo sa tuktok ng bundok. Nakatayo siya doon, tinatanggap ang hangin ng bundok habang ang kanyang puting damit ay lumilipad. Sino kaya ang mauunang dumating, bulong ni Wang Lin. Nais niyang magbigay ng isang malaking sorpresa para sa lahat sa sandaling iyon. Habang si Liu Jinbiao ay tinuturuan ng Sea Dragon na magalit kay Shu Liguo, malayo, sa imperial na lungsod sa Central Continent, may isang taong nakasuot ng asol. May mukha siyang malupit at siya ay biglang umubo. Ang imperial na lungsod ang sentro ng Celestial Clan, at ito ay sakop ng isang malawak na lugar. Halos kasing laki ito ng isang buong kontinente. Isang napakaastig na lungsod na imposibleng itayo ng mga mortal maliban na lang kung maraming tao ang gumugol ng libu-libong taon upang itayo ito. Ang lungsod na ito ay napakalaki, walang hanggan, at madaling itulad sa isang kontinente. Sa silangang bahagi ng lungsod, sa isang abalang kalye, may isang batang lalaki na nakasuot ng flower shirt. Ang batang ito ay mabilis na naglalakad at may mapagmataas na ekspresyon sa mukha. Siya ay sinusundan ng higit sa 12 ng mga gwardya. Bawat gwardya ay isang third-step cultivator, at ang gwardyang nakasuot ng purple robe ay isang golden exalt. Tahimik nilang sinusundan siya. Sa tabi ng batang lalaki ay may dalawang iba pa. Isa sa kanila ay isang binatilyo. Mayabang ang itsura at nakasuot ng asol, ngunit iba ang lakad nito kaysa sa iba, na parang may hawak na bagay sa pagitan ng mga hita. Ang isa pang batang lalaki ay nakasuot ng pula na mukhang may ambisyon, at sa oras na ito, siya ay suminga ng 7 beses ng sunod-sunod. You, Lord Shu,
nagkasakit ka ba sa ginaw ng hangin kagabi kaya kami narinig na umubo ka? Sabi ng mayabang na binatilyo, ang boses ay matalim. Ba, ikaw na batang walang kasarian, naglakwatsa si Lolo Shu kagabi. Ano, gusto mong sumama? Halika, tara na ngayong gabi. Ang binatang may mabagsik na tingin. Wala kang hiya, magnanakaw. Umiling ang binatilyo. Wala akong hiya. Si Lolo Shu ba ay walang hiya? Mag-ingat ka ngayong gabi. Pupunta ako sa kwarto mo mamaya, saka ko ipapakita kung gaano ako kahayop. Hehe, mag-ingat ka. Ang kabataang tinawag na Shu ay ngumiti ng may masamang intensyon habang tinitingnan ng binatilyo. Huwag mag-away. Ang ingay ninyo, walang katapusan ng pag-aaway. Little Red, ikaw na ang sumipa sa pinto. Pabayaan mong malaman ng matandang Lee family kung gaano kalakas ang hari na ito. Huwag kayong magtangka na mangbuli sa akin. At ikaw, Little Ching, tandaan mo, kung pumalpak, durugan mo ang Jade para ipatawag ang kuya ko para turuan sila ng leksyon. Ang binatang naka-flores na kamiseta ay huminga ng malalim at ituro ang malaking mansyon sa harap. Malaki ang mansyon at mula sa malayo, ramdam ang matinding presyon nito. Nakapikit ang pinto at walang gwardya. Sa pinto ay may berdeng plaque na may pulang background at dalawang gintong salitang nakasulat. Lee Mansion. Ang mga salitang ito ay naglalabas ng nakakagulat na aura ng espada na bumabalot sa buong mundo. Magaling. Ang kabataang tinawag na Shu ay sumigla, parang masaya siyang gawin ang ganitong bagay. Tinakbo niya ang pinto at sinipa ito. May malakas na tunog, ngunit hindi gumalaw ang pinto. Gayunpaman, hindi alintana ng kabataang tinawag na Shu, parang alam niyang ganoon na nga. Mga tao sa Lee Mansion, makinig kayo ng mabuti, nandito na si Lolo Shu. Buksan ninyo ang pinto at tanggapin ang inyong bisita. Tawang malakas ang binatang naka-flores na kamisete matapos marinig ito. Tuwang-tuwa siya at nagsalita sa binatang nakaasul na nasa tabi niya. Nakikita mo ba, nakikita mo ba? Matuto ng kaunti, ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng haring ito ang Shu na ito. Tanggapin ang inyong bisita, ang ganda ng linya. Kabanata 1966 Pagkuha ng Grand Empyrean. Silangang kontinente ng dakilang mahiwagang pantao. Tahimik na nakatayo si Wang Lin sa tuktok ng isang ordinaryong bundok sa kontinente na ito. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa likod habang tinitingnan ang bughaw na langit at mga puting ulap. Ang hangin ay humaplos, pinaalpas ang mga dulo ng kanyang mga damit, ngunit hindi nito kayang galawin ang kanyang puting buhok. Ang kanyang mga mata ay katulad ng mga bituin, nagbibigay ng pakiramdam ng malalim na kaalaman. Nakatayo siya roon na parang isang evergreen na pine. Ang bundok na ito ay hindi matangkad at puno ng mga puno. Pinapagalaw ng hangin ang mga dahon na nagiging isang magandang awit. Tahimik na tinitingnan ni Wang Lin ang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Wala siyang nararamdamang pagmamalaki dahil sa pagtawid niya sa ika-17 na palasyo o kay abangan na darating ang mga Grand Empirines upang i-recruit siya. Katulad ng sa mundo ng yungib, tahimik lang siyang nagmasid sa langit. Matapos ang hindi tiyak na panahon, nang ang araw ay malapit ng lumubog, si Wang Lin ay nanatiling nakatayo roon at biglang nagbago ang langit. Ang mga puting ulap na natabunan ng dilim ay muling lumitaw at ang araw ay lumitaw sa madilim na kalangitan. Ang araw ay biglang lumitaw at nagbigay ng nakakasilaw na liwanag na nagpaganda ng mundo na parang araw. Ang matinding init mula sa araw ay tila nagpapahiwatig na si Wang Lin ay napakabigat na malapit dito, at isang figure ang dahan-daw ang lumabas mula sa araw. Isang daos na kasuotan at buhok na itim. Ang taong ito ay mukhang isang batang lalaki na medyo gwapo. Si Grand Empyrean Dao Yi ang unang lumitaw kay Wang Lin. Nang lumitaw si Dao Yi, ang lahat ay tumigil. Tumigil ang hangin, tumigil ang mga puno, at lahat ay tumigil. Pati na rin ang mga damit ni Wang Lin ay parang hindi gumagalaw. Para bang ang mundong ito ay na-freeze ng isang hindi nakikita na lakas. Ang tanging maaaring gumalaw ay si Grand Empyrean Dao Yi, na lumabas mula sa araw. Lumulutang siya sa ere, 100 talampakan ng layo mula kay Wang Lin at tinitingnan siya mula roon. Sa sandaling tumingin siya kay Wang Lin, ang kalawakan sa paligid ni Wang Lin ay nagsimulang mag-crackle. Ang tunog na ito ay biglaang lumitaw at naging sanhi ng mga mata ni Grand Empyrean Dao Yi na magningning. Muling lumitaw ang mga bitik sa kalawakan sa paligid ni Wang Lin, na nagbigay ng hitsura na parabang siya ay nagyayelo at ang yelo ay bumabagsak. Ilang sandali ang lumipas, nagsimulang gumalaw ang mga yelo sa katawan ni Wang Lin kahit walang hangin. Inangat niya ang kanyang ulo at tinitingnan si Grand Empyrean Dao Yi. Ang tanawing ito ay nagdulot ng isang kutit na gintong liwanag sa mga mata ni Grand Empyrean Dao Yi. Hindi niya inaasahan na si Wang Lin ay makakabawi ng ganun kabilis mula sa pressure niyang kayang mag-freeze ng kahit anong bagay sa mundo. Dapat ay masabi na siya ay narito kasama ang kanyang tunay na katawan. Hindi ito divine sense o avatar, kundi ang kanyang orihinal na katawan.
Talagang ang karapat-dapat kang tawaging number 1 Ascendant Empyrean na nakapasa sa ika-17 palasyo. Ang magawang makabawi mula sa aking presyon ay sapat na upang ituring kang pinakamalakas sa ilalim ng mga Grand Empirans. Wang Lin, sumunod ka sa aking Panginoon. Noong panahoy nangako ako sa iyo na kung hindi ako mamamatay, hindi ka mamamatay. Ngumiti si Grand Empyrean Dao Yi. Para bang nakalimutan na niya kung paano siya nagbitiw sa pag-recruit kay Wang Lin noong nasa Empyrean trial. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at nagtakip ng kamay kay Grand Empyrean Dao Yi. Si Grand Empyrean Dao Yi ay kumunat ang noo ngunit agad din itong nawala. Tinitingnan niya si Wang Lin at nagsimulang magsalita. Hindi malakas ang kanyang boses at walang echo, ngunit bawat salitang binigkas ay para bang may kasamang batas na nagdudulot ng pagkabasag ng mundo. Ito ay isang yaman na personal kung pinanday. Wika ni Grand Empyrean Dao Yi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang singsing ang lumitaw sa kanyang kanang hintuturo at ito ay lumipad sa ere, bumuo ng isang alon na may lapad na mga 30 talampakan. Ginamit ko ang mga materyales mula sa Immemorial God Realm upang likhain ang singsing na ito, at tumagal sa akin ng 100,000 taon upang tapusin. Ang kanyang itsura ay isang imitasyon ng isang yaman mula sa Celestial Ancestor. Kahit ako, aabutin ng maraming pagsisikap upang sirain. Tinitingnan ni Wang Lin ang 30 talampakang alon at kumislap ang kanyang mga mata. Ang singsing na ito ay hindi ordinaryo, hindi niya ito matutuklasan ng buo. Parang hindi ito kabilang sa mundong ito at isang ilusyon. Ang presyon nito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang hinaharap niya ang isang Grand Empyrean. Nang mapansin ni Grand Empyrean Dao Yi ang kislap sa mga mata ni Wang Lin, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Isang piraso ng berdeng kawayan ang lumitaw sa kanyang kamay. Maliwanag ang kulay ng kawayan at ito'y may amoy. Ang pirasong ito ng kawayan ay isang langgitang yaman. Kapag pinagsama mo ito sa iyong katawan, ang iyong mga essence ay mag-evolve, at naglalaman din ito ng Dao ng Panginoon. Kung makakaya mong maunawaan ito, kung hindi ka magiging Grand Empyrean, magiging malapit ka na sa pagiging ganoon. Nang lumitaw ang berdeng kawayan, naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin. Sa simpleng amoy nito, tila lumakas ang mga essence sa kanyang katawan. Ang bagay na ito ay tila mas nakatutulong sa mga essence kaysa sa anumang bagay. Kung magagawa ni Wang Lin na pagsamahin ito, malaki ang magiging benepisyo sa kanya. Binabantayan ni Grand Empyrean Dao Yi si Wang Lin at ngumiti. Ang pagkaintindi niya kay Wang Lin ay mahilig itong maghanap ng mga banyagang yaman at iba pa. Ang mga bagay na ito ay may malakas na akit sa kanya, kaya't dumating siya na may layuning mang-akit kay Wang Lin gamit ang mga yaman. Bukod pa rito, ang dalawang yaman na ito ay wala lamang sa kanya, at magiging napaka-cost-effective para sa kanya ang ibigay ito para makuha si Wang Lin. Ngunit alam niyang hindi pangkaraniwang tagapagsanay si Wang Lin at hindi siya ang nag-iisang Grand Empyrean na darating upang i-recruit siya. Kung hindi siya maglalabas ng mga tunay na yaman, malamang ay mapapalakas siya ng iba pang mga Grand Empirans kapag dumating sila. Bilang karagdagan sa dalawang yaman na ito, mayroon pa akong isa. Nang magsalita si Grand Empyrean Dao Yi, naramdaman niyang parang kumirot ang kanyang puso. Maaaring sabihin ito ay isang tunay na yaman, at hindi niya ito lubos na nauunawaan. Isang galaw ng manggas, isang malaking vortex ang lumitaw sa harap niya at isang bungo na kasing laki ng kamao ay dahan-daang lumabas. Ang bungo ay napapalibutan ng isang layer ng liwanag, at nang lumitaw ito, isang nakakagulat na dami ng aura ng kamatayan ang kumalat. Ang aura ng kamatayan ay nilamon ng buong mundo at ang mundong nagyelo dahil sa presyon ni Dao Yi ay bumagsak. Sa sandaling bumalik ang galaw ng lahat, tinamaan sila ng aura ng kamatayan. Ang bungo na ito ay hindi mukhang mula sa isang matandang tao, kundi mula sa isang sanggol. Hindi ito galing sa Immemorial God Realm, ngunit isang mahabang panahon na ang nakalipas. Nang umalis ako sa Immortal Astral Continent, nahanap ko ito sa isang sirang kontinente. Nang kunin ko ito, nawala ang kontinente. Ang bagay na ito ay naglalaman ng isang piraso ng kapangyarihan na hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit mayroon akong malabong pakiramdam na kung maaari kong tanggapin ang kapangyarihang ito, marahil ay mababasag ko ang limitasyon ng mga Grand Empirans upang maging isang nilalang tulad ng Celestial Ancestor. Baka ito lang ang tadhana kung matagpuan ito ngunit hindi maunawaan. Matagal na itong nasa mga kamay ko, kung susunod ka sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Ipinakita ni Grand Empyrean Dao Yi ang isang matibay na tingin. Tila handa siyang magbigay ng isang tiyak na presyo upang ma-recruit si Wang Lin. Tinitingnan ni Wang Lin ang bungo ng sanggol. Hindi niya ito matutuklasan, ngunit nagdala ito ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pamilyaridad. Para bang ito ay nakalimutan na ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya matindaan kung kailan niya ito nakita. Nagpakita si Wang Lin ng pag-aalangan, at pagkatapos ng matagal na oras, nagsalita siya. Maraming salamat, Grand Empyrean Dao Yi, ngunit hayaan mo akong pag-isipan ito.
Si Grand Empyrean Dao Yi ay kumunat ang noo habang tinitingnan si Wang Lin at dahan-daang tumango. Walang problema. Sa iyong lakas, tiyak na may iba pang mga Grand Empyreans na nagre-recruit sa iyo bukod sa akin. Normal lang na mag-isip ng kaunti. Nang magsalita si Grand Empyrean Dao Yi, isang malakas na ungol ang narinig mula sa labas ng mundong napapalibutan ng aura ng kamatayan. Ang ungol ay parang kulog at ang mga nakapalibot na aura ng kamatayan ay nagsimulang mag-ikot. Ang mga ripples ay umabot sa langit at isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay matangkad at kalbo. Nagsusuot siya ng magaspang na kamiseta at naglakad pasulong. Bawat hakbang ay nagdulot ng malalakas na tunog, na parang walang puwersa sa mundo na kayang pigilan siya. Pagkatapos niyang maglakad ng 7 hakbang, parang bumagsak ang mundo at ang lahat ay umatras. Ang aura ng kamatayan ay itinulak pabalik na parang hindi ito naglakas loob na humadlang sa kanya. Ang kalbo na lalaki ay nagbigay ng malakas na aura ng isang battle celestial habang siya ay papalapit. Pagkatapos ng 7 hakbang, siya ay tumayo sa tabi ni Wang Lin. Hindi tulad ni Dao Yi, na lumulutang sa ere, ang matipunong lalaki ay nakatayo sa tuktok ng bundok katulad ni Wang Lin. Magandang araw, Grand Empyrean Wufeng. Maraming salamat, Grand Empyrean Wufeng, sa iyong tulong sa Empyrean Trial, ito ay aking aalalahanan. Nagdasal si Wang Lin sa kalbo na lalaki. Tumawa si Grand Empyrean Wufeng. Ang kanyang tinig ay parang kulog at ang langit ay yumanig. Walang anuman. Hindi ko talaga gusto ang Celestial Emperor na iyon at nagsasabi lamang ako ng aking nararamdaman. Isa itong pagkakaiba ni Wufeng kay Dao Yi. Tuwing nagsasalita si Dao Yi, ginagamit niya ang mga salita ng parangal sa kanyang sarili, samantalang si Wufeng ay mukhang mas maluwag. Sigurado akong nahulaan mo na ang dahilan ng pagpunta ko rito. Huwag na nating pag-usapan ng mga kondisyon, mayroon akong isang mahusay na bote ng alak dito na hindi ko karaniwang ibinibigay sa iba. Gusto mo bang uminom? Inalog ni Grand Empyrean Wufeng ang kanyang kanang kamay at isang berdeng gourd ang lumitaw sa kanyang kamay habang ngumingiti siya kay Wang Lin. Ngumiti si Wang Lin at iniabot ang kamay sa kalawakan. Lumipad ang gourd patungo sa kanya at uminom siya ng malalaking hinga. Magandang alak. Kung sakaling hindi ka maging kabilang sa akin, maaari kang pumunta sa Hilagang Glacier anumang oras. Tinitingnan ni Wufeng si Wang Lin at ngumiti. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Dao Yi. Dao Yi, kung maraming Grand Empyreans ang nais mag-recruit ng isang Ascendant Empyrean, ayon sa kasunduan, mayroon lamang kayong pagkakataon na magbigay ng kondisyon ng isang beses. Tapos ka na ba? Habang nagsasalita, tinitingnan niya ang 3 yaman. Hindi niya pinansin ang singsing at berdeng kawayan ang kanyang tingin ay sumikip ng kaunti sa bungo. Yan lang ba? Kung yan lang ang ilalabas mo, magbibigay ako ng aking alok. Habang nagsasalita si Wufeng, tinitingnan niya si Dao Yi. Matapos marinig ito ni Wang Lin, parang may pumasok na pagnanasa sa kanyang puso. Bihira ang pagkakataon na maraming Grand Empyreans ang nagre-recruit ng isang tao, at ang pagbibigay pansin ni Wufeng kay Dao Yi ay may malalim na layunin. Baka tutulungan niya ako, tinitingnan ni Wang Lin si Wufeng. Kabanata 1967 Si Munting Wang Lin. Nagbuga ng malamig na ungol si Grand Empyrean Dao Yi. Dahil sa kanyang pagiging tuso, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Wufeng. Ngunit ayaw niyang sumuko ng ganoon na lang. Dumating ako ng masyado ng maaga. Dapat sana ay dumating ako ng medyo mas huli. Mas mabuti sana kung nakapagdesisyon ako pagkatapos makita ko ang mga kondisyon ng iba. Ang dahilan kung bakit unang dumating si Dao Yi ay dahil siya ang unang nagtangkang mag-recruit kay Wang Lin. Iniisip niya na malaki ang pagpapahalaga ni Wang Lin sa mga yaman, kaya't nais niyang magmadali at agad na magpakita ng mga bihirang yaman kay Wang Lin. Nang mga sandaling iyon, nagsimulang mag-alon ang kanyang mga damit at pagkatapos ay kumalma. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang kamay at isang makulay na kristal ang lumutang sa kanyang palad. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Wufeng ang mga salitang iyon. Siyempre hindi pa ako tapos. Hindi pa nailabas ng iyong lingkod ang huling bagay. Ipinakita ni Dao Yi ang isang matibay na titig at itinaas ang kanyang kanang kamay. Walang awa niyang bumuo ng kamao. Wang Lin, ang bagay na ito ay nilikha mula sa aking Dao Intent. Kung ikaw ay mamatay, ang iyong lingkod ay masasaktan, ngunit kung ako ay masaktan, hindi ito makakaapekto sa iyo. Ang epekto nito ay tanging sa akin lamang. Sa pamamagitan nito, sinuman na magtatangkang sumalakay sa iyo ay magiging kaaway ko. Masakit ang puso ni Grand Empyrean Dao Yi. Ito na ang pinakamataas na limitasyon niya at sana hindi na niya kailangang ilabas ito. Ngunit pinilit siya ng mga salita ni Wufeng na gamitin ang pinakamalakas niyang baraha. Nang lumitaw ito, kumunat ang mga mata ni Wufeng. Tinutok niya ang kanyang mata kay Dao Yi at pagkatapos ay kay Wang Lin. Ang mga Grand Empyrean ay bihirang maglabas ng ganitong mga Dao Crystals, at tiyak na mapoprotektahan ka nito, ngunit ipinapayo ko na maghintay ka kay Grand Empyrean God. Wufeng.
Pakiramdam mo ba ay wala ng pag-asa na makuha siya? Ginagawa mo ba ito para magtulungan kayo? Sumigaw si Grand Empyrean Dao Yi. At ano naman kung ganoon nga? Tumawa si Grand Empyrean Wu Feng. Totoo, ganun nga ang iniisip niya. Kung susundan siya ni Wang Lin, ituturing niyang totoo si Wang Lin. Kung hindi, magiging maganda ang relasyon nila at makikinabang silang pareho. Para sa kanya, parang dalawang ibon sa isang bato. Kung ganoon, ano naman ang ipapakita mong kondisyon? Nalungkot si Dao Yi, ngunit ang kanyang posisyon sa mga Grand Empyrean ay pantay lang kay Wu Feng, kaya't kung nagdesisyon na si Wu Feng, hindi siya maaaring magsalita ng labis. Wala akong gaanong mga benepisyo na maibibigay katulad ng iyo, at ang swerte ko sa Immemorial God Realm ay hindi kasing saya ng iyo. Tahimik na nagsalita si Wu Feng. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin, at ang mga mata niya ay tapat at same time. Ngunit kung susunod ka sa akin, hindi ka magiging nasa ilalim ko. Ituturing kita bilang disipulo ko sa aking guro. Magkaiba man ang ating antas ng pagsasanay, ang ating estado ay magiging pantay. Anuman ang akin ay magiging iyo. Ito lamang ang kaya kong ibigay sa iyo. Tinitigan ni Wu Feng si Wang Lin. Binibigyan niya ng mataas na pagpapahalaga ang ganitong tao. Pakiramdam niya ay may mataas na pagkakataon si Wang Lin na maging isang Grand Empyrean, kaya't karapat-dapat itong ipagkaloob ang ganitong klase ng pangako. Nagulat si Grand Empyrean Dao Yi sa mga sinabi ni Wu Feng at tahimik na nag-isip. Ang kondisyon ni Wu Feng ay mas mainam kaysa sa mga yaman na inaalok niya. Ang taong ito, si Wu Feng, ay isang taong matapang. Bagamat magaling ang batang ito, hindi siya karapat-dapat sa ganitong klase ng halaga. Ang aking Dao intent ay ang aking hangganan bilang isang Grand Empyrean. Ngunit kawili-wili na maglakas loob siyang magtaya ng ganito, nagbabayad siya ng ganitong halaga upang magtaya na magiging isang Grand Empyrean ang batang ito. Pantay na estado. Kunin ang posisyon ng guro at gawing disipulo. Kung ipinahayag niya ito kay Ming Dao, tiyak na magugustuhan ito ni Ming Dao. Marahil hindi na siya susunod sa Celestial Emperor at magiging junior brother siya ni Wu Feng. Kung tatanggapin ni Wang Lin ito, marami siyang makikinabang. Malalim na huminga si Wang Lin. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Wu Feng ito. Nakita rin niya ang tapat na ekspresyon ni Wu Feng. Halatang hindi ito sinabi ng basta-basta at pinag-isipan niya ito. Ang sinasabi ko ay hindi kasinungalingan. Maaari akong magbigay ng sumpa gamit ang aking linya ng dugo. Muling sinabi ni Wu Feng kay Wang Lin. Nagkaka-problema na ba ang taong ito? Pumangit ang mukha ni Dao Yi at may halong hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga mata. May kabuntot na kalituhan ang mukha ni Wang Lin habang tinitingnan si Wu Feng at tahimik na nag-isip. Kung nais niyang manatili sa Celestial Clan ng matagal, ang pangako ni Wu Feng ay ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit. Salamat, Grand Empyrean Wu Feng, sa iyong malasakit, hayaan mong mag-isip pa ako. Sigahing sinabi ni Wang Lin at itinaas ang kanyang mga kamay kay Wu Feng. Walang anuman. Ang Grand Empyrean God ang pinakamalakas sa amin. Marahil ay magbibigay siya ng mas maganda pang kondisyon. Habang nagsasalita si Wu Feng, huminga siya ng malalim at tinitingnan si Wang Lin ng may ngiti. Narito na siya. Habang nagsasalita si Wu Feng, isang alon ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan at dalawang tao ang lumabas. Si Empyrean Exalt Hai Zi at ang kanyang guro. Wang Lin. Masaya ang tinig ni Empyrean Exalt Hai Zi. Lumapit siya kay Wang Lin at nakatayo sa tabi nito. Nawala ka ng matagal, at nang magpakita ka, agad kang pumunta sa Empyrean Trial. Nakapasa ka pa sa ika-17 na palasyo. Sabi ni Empyrean Exalt. Swerte lang. Si Empyrean Exalt Hai Zi ay malapit kay Wang Lin, kaya't naamoy niya ang amoy ng kanyang pabango. Hindi umatras si Wang Lin at nanatiling nakatayo. Naalala pa niya ang mga salita ni Hai Zi noong naglaho ang lahat at siya ay iniwan. Tumingin si Empyrean Exalt Hai Zi kay Wang Lin at mahinang sinabi, sige, huwag na natin pag-usapan iyan. Naalala mo ba ng sinabi ko sa iyo tungkol sa Mount Emperor? Tara, magpunta tayo at tingnan ang mga dahon ng taglagas, pwede ba? Nagatubili si Wang Lin ng kaunti at huminga ng malalim habang tinitingnan ang kagandahan sa harap niya. Pupunta ako. Hindi ngayon. Kinagat ni Empyrean Exalt Hai Zi ang kanyang ibabang labi. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Sa kanyang karanasan at edad, paano niya hindi maiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Hai Zi? Bagamat hindi pa siya may nararamdaman para sa kanya, may magandang impresyon na siya tungkol kay Wang Lin. Ang mabuting impresyon na iyon ay maaaring maging isang uri ng nararamdaman. Ngunit hindi pinapayagan ni Wang Lin na magpatuloy ito. Ayaw niyang maging katulad siya ng mga babaeng nanggaling sa cave world na nauwi sa kalungkutan. Ang pananahimik ni Wang Lin ay nagdulot ng isang malalim na buntong hininga mula kay Empyrean Exalt Hai Zi, ngunit ngumiti siya. Inangat niya ang kanang kamay at pinatpat ang likod ni Wang Lin. Ha, gusto ko lang sanang imbitahan ka sa Mount Emperor at ipakilala ka sa ilang mga babae. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang.
Hanap na lang ako ng iba. Ngumiti si Wang Lin nang may pagkaasar. Hai Zi, huwag kang magbiro. Sa kalangitan, si Grand Empyrean God ay nanatiling ganon, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Wala naman siyang ipinapakitang dignidad ng isang Grand Empyrean, kaya't kahit seryoso siya, mukha pa rin siyang ordinaryo. Wang Lin, tatanggapin kita bilang disipulo. Pumapayag ka ba? Tanong ni Grand Empyrean God. Isa siyang mula sa parehong panahon ng Celestial Emperor. Kung pumayag ka, maari kong ipangako sa iyo na kapag binuksan ng Immemorial God Realm, matutulungan kita na makapasok. At tutulungan kita na maging Grand Empyrean. Ito ay isang pangako na tanging ang mga Grand Empyreans lang ang kayang gawin dahil tanging sila lang ang nakakaalam ng presyo. Ito ang sinabi niya kay Ascendant Empyrean Ming Dao, ngunit sa ilalim ng hindi alam na kondisyon ng Celestial Emperor, hindi siya pinili ni God. Sa tulong ko, kapag binuksan ang Immemorial God Realm, tataas ang iyong pagkakataon na maging Grand Empyrean ng 30%. At kung magiging disipulo kita, kahit ang Celestial Emperor ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ka. Anuman ang alitan ninyong dalawa, nandito ako upang tulungan kang ayusin ito ng buo. Sa mga Grand Empyreans, maliban kay Donglin na patay na, tanging si Gemini lang ang maaaring ihambing sa akin. Ngunit pagkatapos ng kanyang huling reinkarnasyon, nagkaroon siya ng aksidente at nahati ang kanyang kaluluwa pabalik sa kanyang pinakaunang yugto. Siya ay labis na mahina. Ako ang pinakamahusay na pagpipilian mo, dahan-dahang sinabi ni Grand Empyrean God. Tiningnan ni Wang Lin si Dao Yi, Wu Feng, at God. Tatlong magkaibang kondisyon ang ibinigay nila. Mga yaman ni Dao Yi, pagkakapantay-pantay ni Wu Feng, at pangako ni God. Kung balak niyang manatili sa Celestial Clan ng matagal, si God ang pinakasecure, at kahit ang pagpili kay Wu Feng ay magbibigay sa kanya ng kalayaan. Tanging si Dao Yi ang hindi pipiliin ni Wang Lin. Alam niyang nakipaglaban ng kanyang guro at si Dao Yi, at nakuha ng 7-colored Celestial Sovereign ang heaven-defying bead sa kanilang laban. Ngunit si Dao Yi ay isa ring taong maaari niyang piliin ng walang pagsisisi. Ang mga yaman niya ay mga bagay na nais ni Wang Lin, ngunit kung talagang kikilos ang Celestial Emperor, hindi sigurado si Wang Lin kung tutulungan siya ng taong ito. Si God ang pinakamalakas sa mga Grand Empyreans, kailangan kong mag-ingat sa lugar niya, ngunit nandyan din siya sa Central Continent, kaya't magiging malaking tulong siya sa aking paglalakbay patungong Imperial City. Nag-isip si Wang Lin. Ipinagpag niya ang kanyang mga kamay kay God at handa na sanang magsalita. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang itinanghal ni God ang kanyang ulo. Kasunod nito, tumingala rin sina Wu Feng at Dao Yi ng seryosong ekspresyon. Ilang sandali pagkatapos, tatlong sinag ng liwanag ang lumapit. Munting Wang Lin, ikaw nga. Isang maligaya na tawa ang narinig mula sa kalangitan. Tatlong sinag ang sumalubong, at ito ay sina Grand Empyrean Gemini at Empyrean Exalt Guya. Habang ang tawa ay umaabot, lumitaw ang batang babae na si Wawa sa tabi ni Wang Lin. Pinatpat niya ang kanyang mga kamay at iniikot si Wang Lin. Munting Wang Lin, naaalala mo pa ba ako? Munting Wang Lin, naaalala mo pa ba siya? Ang batang babae na si Han Han ay tumayo sa tabi ni Wawa. Inangat niya ang isang cultivator na tinakpan ang mukha gamit ang kanyang mga kamay at itinapon ito sa gilid. Tiningnan ni Wang Lin ang cultivator na itinapon sa gilid at inilipat ang mga kamay upang ipakita ang isang mapait na mukha. Greed. Fellow cultivator Wang, matagal na tayong hindi nagkita, habang nagsasalita si Greed, parang may mga luha sa kanyang mga mata. Okay, kalbo, peking maskara na tao, at ikaw na bulok na matandang tao, lahat kayo ay pwede nang umalis. Ang munting Wang Lin na ito ay amin. Ang batang babae na si Wawa ay may kaliwang kamay sa kanyang dewang at ang kanang kamay ay nakataas. Nagkunwari siyang matanda at matalino habang tinuturo. Oo, siya ang amin. Kung may magtangkang magsalungat, papatagilid ko kayo. Ang batang babae na si Han Han ay itinaas ang kanyang kamay parang may balak siyang saktan ng isang tao. Ang biglaang pagbabago ay nagpakabigla kay Wang Lin. Si Empyrean Exalt Guya ay umatras ng ilang hakbang na may mapait na ngiti. Sa kanyang antas ng pagsasanay, wala siyang karapatan makialam at tanging pinanood na lang niya ang dalawang batang ninuno na mag-ayos ng sitwasyon. Kabanata 1968 Peke. Harap ang dalawang batang babae, agad na nagkibit balikat si Dao Yi at naging seryoso ang ekspresyon ni Wu Feng. Naiintindihan nila ang ibig sabihin ng mga salita ng mga batang babae. Mukhang matagal na nilang kilala si Wang Lin at dinala pa nila ang isang cultivator na pamilyar si Wang Lin. Ngumiti ng mapait si God habang tinitingnan ng dalawang batang babae. Nagdesisyon siyang huwag na lang pansinin ang mga ito at nagsalita kay Wang Lin. Wang Lin, sabihin mo sa matandang ito ang iyong desisyon. Bulok na matandang tao, naglakas loob ka pang sumuwi. Bulok na matandang tao, naaalala kita. Hindi mo kami kayang talunin.
Lumaki ang mga mata ng dalawang batang babae nang marinig nila ang sinabi ni Grand Empyrean Geode. Gemini, pagkatapos ng iyong reinkarnasyon, nahati ang iyong kaluluwa. Paano ganyan pa rin ang iyong personalidad? Ang taong ito ay nakapasa na sa ika-17 na palasyo at ngayon nandito tayong lahat, kaya't isa-isang magbibigay ng aming mga kondisyon para siya'y makapagdesisyon. Ikaw, nagkibit balikat si Geode, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumalon pa sulong ang dalawang batang babae. Han, hayaan mong suntukin natin sila. Galit na sabi ng batang babaeng si Wawa. Ang kanilang mga katawan sa kalangitan ay parang nag-overlap at isang nakagugulat na aura ang sumabog. Itinaas ng dalawang batang babae ang kanilang mga kamay ng sabay at bumuo ng isang bilog gamit ang kanilang mga katawan. Ang gintong liwanag ay lumabas mula sa bilog na parang naging isang gintong araw. Ang liwanag mula sa araw ay pinalitan ng lahat ng liwanag sa mundo at binalot ang apat na Grand Empirines. Walang makakita ng malinaw sa loob. Sumabog ang mga tunog ng pagkabagsak mula sa liwanag. Si Grand Empyrean Dao Yi ang unang tinamaan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit hindi siya bumalik. Sa halip, lumipad siya papalayo. Ang ikalawa na lumipad ay si Grand Empyrean Wu Feng. May mapait na ngiti siya habang umatras mula sa gintong liwanag. Bamantong hininga siya at naglaho ng walang bakas. Talaga, dalawang magulo at hindi marunong batang babae, ginagamit pa ang lakas ng siyam na araw sa Immortal Astral Continent. Ito ay magiging totoong laban, Ang ikatlong lumipad ay si Grand Empyrean Geode. Nagkibit balikat siya habang umaalis mula sa gintong liwanag. Inalag niya ang kanyang manggas at lahat ng gintong liwanag ay nawala. Wang Lin, maghihintay ang matandang ito ng iyong sagot sa Mount Emperor. Nararamdaman ni Grand Empyrean Geode ang pagkatalo. Inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan at siya'y nawala kasabay ni Empyrean Exalt High Z. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang tatlong Grand Empirines ay napilitang umatras mula sa matinding galit ng mga batang babae. Nawala ang gintong liwanag at ang dalawang batang babae ay lumulutang ng may pagmamataas sa kalangitan. Little Guya, nakita mo kung gaano kami kalakas. Takot ang tatlo sa paggamit ng lakas ng siyam na araw, pero hindi kami natatakot. Alam ko, hindi pa nga nila tinangkang lumaban. Pinagtakot lang namin sila. Si Guya ay mabilis na lumapit at nagsimulang magpuri sa kanila. Talagang ang malakas si Grand Empyrean Gemini. Hinahanga-hanga ako, hinahanga-hanga, Wala siyang masabi, sa wakas ay naintindihan niya ang nasa isip ng dalawang maliit na ninuno nang sinabi nila sa kanya na mayroon silang paraan nang siya ay mag-alala tungkol sa pagkuha kay Wang Lin. Ngayon, nalaman niyang ang paraan ay pareho lang ng pag-aalboroto at pagpapalayo sa lahat. Habang nagsasalita, tinitingnan ni Guya si Wang Lin nang may kaba at ipinatong ang kanyang mga kamay. Guya ay bumabati kay White-Haired Ascendant Empyrean. Ang bagay na ito, walang magagawa sa bagay na ito. Kilala si Senior at marami kang pagpipilian, pero si Grand Empyrean Gemini ay puro at kasing bait ng isang bata. Kung papayag si Senior na sumunod, tiyak na magiging bukas palad sila sa Senior. Susubukan naming tuparin ang anumang hinihingi ni Senior ayon sa aming kakayahan. Bumuo si Guya at hindi tumayo. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at tumingin sa mukhang mapait ni Greed. Little Guya, bakit ang dami mong sinasabi? Little Wang Lin, ngayon wala nang ibang Grand Empirines dito. Tinanong kita, pupunta ka ba o hindi? Ang batang babae na si Han ay dumagundong at tinitigan si Wang Lin. Nakakatuwa ang batang ito. Habang tinitingnan ni Wang Lin, naaalala niya kung paano si Zhou Ru nung bata pa. Little Wang Lin, sinagip kita. Naaalala mo ba? Kung hindi ka marunong magpasalamat, talagang suntukin kita. Sa gilid, ang mga mata ni Wawa ay nakalawit at mukhang galit na galit siya. Ngumiti si Wang Lin ng mapait. Sa harap niya, ang ekspresyon ni Guya ay puno ng kahihiyan. Alam niyang walang Ascendant Empyrean na magkakaroon ng ganitong tono sa pagkuha ng disipulo, lalo na si Wang Lin. Aling Grand Empirines nga ba ang hindi nag-alok ng malalaking benepisyo? Senior Wang, nais magsalita ni Guya para mapagaan ang sitwasyon. Sa puntong ito, ang batang babae na si Han ay nag-snort at lumulutang patungo kay Wang Lin. Ngunit siya ay masyadong maliit, kaya't kailangang tumingin siya paitaas kay Wang Lin. Pakiramdam na may mali, agad siyang lumipad paitaas hanggang siya ay isang ulo na mas mataas sa kanya. Mukhang mayabang siya habang kumikislap ang inosenteng mga mata at nagsimula ng magbanta kay Wang Lin. Little Wang Lin, kung hindi ka papayag, suntukin kita. Tawagin ko pa ang aking ama para suntukin ka. Sinabi ni Guya na malakas ang ama ko. Ano man ang Celestial Ancestor o Ancient Ancestor. Isulat mo lang ang salitang kamatayan, at patay silang lahat. Nagulat si Wang Lin. Pekeng, ang katawan ni Guya ay nanginginig at naiisip, mga maliit na ninuno, huwag mo nang sabihin yan sa kanya. Hindi na niya pinansin ang iba at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Wang Lin.
Ang dalawang batang ito, ang tinutukoy ni Grand Empyrean Gemini ay ang kanilang mortal na ama matapos ang kanilang reinkarnasyon. Nawalan sila ng bahagi ng kanilang alaala matapos ang reinkarnasyon, at natatakot akong malungkot sila, kaya nagbiro lang ako sa kanila. Senyor, pakiusap ko huwag niyong isama sa isip nila, hay. Little Guya, anong mensahe ng Divine Sense ang pinapadala mo? Gusto kong pakinggan. Biglang tiningnan ni Wawa si Guya ng may interes at gusto niyang pakinggan. Ngunit mabilis si Guya at palaging nag-iingat. Little Guya, sumuwi ka at hindi mo ako pinakinggan. Malakas din ang aking ama, tawagin ko siya para suntukin ka. Ipinakita ni Wawa ang isang matapang na ekspresyon at pinatpat ang ulo ni Guya. Nagbigay ng mapait na ngiti si Wang Lin habang tinitingnan ang dalawang batang babae at nagbuntong hininga. Bigla niyang naramdaman na kumpara sa ibang Grand Empirines, ang dalawang batang babae ang nagbigay sa kanya ng isang kaakit-akit na pakiramdam. Partikular, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan niya si Greed. Tama nga, may isang problema akong hindi napansin kanina. Kahit na ang kapangyarihan ni Teacher Zuan Luo, hindi siya makapag-alis ng mga tao mula sa Cave World, kaya niyang protektahan lamang sila habang sila ay nire-reincarnation. Pati ako, kailangang magbayad si Teacher ng isang halaga para matulungan akong makaalis. Ngunit si Greed, ang antas ng kanyang pagsasanay ay hindi mataas, at siya ay madaling nakalabas mula sa Cave World gamit ang kapangyarihan ni Grand Empyrean Gemini. Huminga si Wang Lin ng malalim at ang kanyang mga mata ay dumaan sa dalawang batang babae bago sa kanila, partikular si Han Han. Ang kanyang mapagmalaking ekspresyon ay nakakakyut. Pati pagkatapos ng aksidente sa reinkarnasyon, may ganitong lakas pa rin si Grand Empyrean Gemini. Kung wala ang aksidenteng yun, sila na sana ang pinakamalakas na Grand Empyrean sa Celestial Clan. Nais ko sanang malaman kung paano siya kung ikukumpara kay Grand Empyrean Dong Lin. Ang pinakamahalaga, nakaligtaan ko ang katotohanan na sa Purple Yang Sect ni Grand Empyrean Gemini, mayroong lugar na konektado sa Cave World. Hey, Little Wang Lin, kailangan mong magsalita. Kung hindi ka magsalita, talagang ipapasuntok kita sa ama ko. Ang sabi ni Han Han kay Wang Lin ng galit. Ngumiti si Wang Lin ng mapait at tumango habang si Guya ay nahihiya. Okay, handa akong sumunod kay Grand Empyrean Gemini. Ang sagot ni Wang Lin ay agad nagpalakpak kay Han Han at mas lalo siyang naging mayabang. Ayan, dapat nung una mo pa sinabi yan. Sige, hindi na kita papasuntukin sa ama ko. Masaya rin si Wawa sa gilid. Ngayon natapos na ang lahat, hinailan niya si Han Han patungo kay Greed na puno ng takot. Little Wolf, hindi maganda ang iyong performance ngayon, pero bibigyan kita ng ilang maliit na pulang bulaklak. Han Han, ilan ba dapat ang ibigay natin sa kanya? Bigyan siya ng 5. Ano sa tingin mo, Wawa? Gawin natin 6. Sa tingin ko, madali lang bilangin ang 6. 3 para sa iyo at 3 para sa akin. Hindi pinansin ni Guya ang mga dalawang ninuno na inaabuso si Greed at ang tunog na ginagawa niya. Tinitingnan niya si Wang Lin at hindi makapaniwala na agad itong pumayag. Kahit na huli siyang dumating, maaari niyang imagine na ang mga alok ni Dao Yi, Wufang, at Geode ay lahat kamangha-mangha at kayang mag-akit ng kahit anong cultivator. Senyor, ikaw, biglang naramdaman ni Guya na para siyang nananaginip. Tinitingnan ni Wang Lin ang dalawang batang babae na naglalaro sa malayo, pinapalo ang ulo ni Greed. Pagkatapos, tumingin siya kay Guya at nagsabi, ngunit may isang hiling ako. Hindi ako makakapanatili sa Grand Empyrean Gemini ng matagal. Pupunta ako sa Central Continent, pagkatapos ay magpapasok ako sa closed-door cultivation at hindi makikialam sa mga nangyayari sa labas. Pag-alis ko, hindi mo ako pwedeng pigilan, at kung may isang Grand Empyrean na gagalaw laban sa akin habang ako'y nasa Central Continent, kailangan mong tulungan ako. Baka ilang taon lang ako magiging ilalim ni Grand Empyrean Gemini. Kung papayag ka, papayag din ako. Kaya pala, ibinaba ni Guya ang kanyang ulo upang mag-isip. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Oo, maaari kong irepresente si Grand Empyrean Gemini at ipangako sa iyo ito. Ngunit umaasa ako na kahit mag-closed door cultivation ka, gaano man katagal, bago pa siya matapos magsalita, naintindihan na ni Wang Lin ang ibig niyang sabihin. Sa 5 Celestial Grand Empirines, hindi na ako susunod sa iba pang isa sa buong buhay ko. Sa Celestial Clan, si Grand Empyrean Gemini lang ang susundan ko. Personal na ipinangako ni Wang Lin. Magaling. Ang mukha ni Guya ay puno ng kasiyahan at malalim niyang hininga. Para sa kanya, ito ay isang magandang bagay. Kahit na ito ay isang tagasunod lamang sa pangalan, mas mabuti na kaysa walang makuha. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na pinakamataas na Ascendant Empyrean at pinakamataas sa ilalim ng Grand Empirines ay mahirap panatilihin sa lahat ng oras. Senyor, bumalik tayo sa Purple Yang Sect. Kapag gusto ni Senyor umalis, maaari kang umalis ayon sa iyong kagustuhan.
Maaari kang pumunta saan man sa Purple Yang Sect, kabilang ang closed-door cultivation spot na ginamit ni Grand Empyrean Gemini bago ang kanyang aksidente. Nagpinagpatong si Guya ang kanyang mga kamay at labis ang respeto. Alis na tayo, tumingin si Wang Lin pabalik patungo sa direksyon ng Donglin Sect. Parang palem siya sa nag-iisang matandang tao doon. Kabanata 1969 ang iskema ng emperador ng mga Celestial. Sa isang kisap mata, lumipas ang 4 na panahon. Nang mamatay ang mga dahon ng taglagas at magsimulang magbagsak ang nyebe, ang banal na kaganapan na naganap 1 taon na ang nakararaan ay hindi lang tumigil, kundi lalo pang kumalat. 1 taon na ang nakalipas, isang puti ang buhok na cultivator ang lumitaw sa Celestial Clan. Sa Empyrean Trial, nagsimula siya mula sa ika-5 palasyo at umabot sa ika-17 palasyo at naging pinakamataas na Ascendant Empyrean. Ganap niyang pinalitan si Fallen Ascendant Empyrean Ming Dao at tumayo sa tuktok sa ilalim ng mga Grand Empyreans. Ang taong ito ay may puting buhok at tinawag na White-Haired Ascendant Empyrean. Ang kanyang pangalan ay kumalat din ng malawakan. Ang pangalan ng taong ito ay si Wang Lin. Ang pangalang, Wang Lin, ay kumalat tulad ng isang malakas na hangin ngayong taon. Walang Empyrean Exalt na hindi siya kilala, walang Ascendant Empyrean na hindi siya kilala. Pati ang karamihan sa mga Golden Exalt na mga ninuno ng mga sekta ay narinig na ang kanyang pangalan. Bukod pa sa mga ninuno, kahit na ang mga Master at Elders ng mga sekta ay kilala siya. Ang ika-49 na Ascendant Empyrean ay lumitaw sa Celestial Clan. Ang Ascendant Empyrean na ito ay nakapasa rin sa ika-17 palasyo, na ginagawa siyang pinakamalakas na Ascendant Empyrean. Ang mga chismis tungkol sa taong ito ay kumalat sa buong Celestial Clan. Sinasabing ang taong ito ay may soul armor at nakakuha ng mataas na antas ng pagkilala mula sa dayuhang kaluluwa. May mga chismis na sinasabi na ang lakas ng taong ito ay pambihira ngunit mahinahon. Matapos malimpasan ng higit sa 12 palasyo, hindi niya nais ipagpatuloy pa, ngunit si Ascendant Empyrean Ming Dao ay nangiinis at pinahiya siya sa pamamagitan ng salita. Pagkatapos nito, nadaanan niya ang ika-17 palasyo at ganap na pinabagsak si Ming Dao. Sinasabi rin na si Empyrean Exalt Haizi ay humahanga sa kanya, ngunit siya ay matigas na tinanggihan ito. May mga chismis pa na ang taong ito ay nagmula sa isang maliit na sekta sa Eastern Continent. Karamihan sa mga cultivators ay hindi pa narinig ang pangalan ng sekta. Ang mga chismis na ito ay patuloy na kumalat sa buong Celestial Clan. Ang ganitong uri ng figure ay tiyak na makakapukaw ng atensyon ng lahat ng Grand Empyreans. Gayunpaman, tinanggihan ng taong ito ang alok ni Grand Empyrean Dao Yi, ni Grand Empyrean Wufeng, at pati na rin ni Grand Empyrean Geodi, at pinili si Grand Empyrean Gemini na mahina. Nang kumalat ang balitang ito, ang lahat ng mga tao sa Celestial Clan na nakarinig tungkol kay Wang Lin ay naguluhan. Nagdulot ito ng isa pang alon ng mga chismis. Sa nakaraang taon, si Wang Lin ay nanatili sa Purple Yang Sect at hindi umalis. Maraming Ascendant Empyreans ang nagmadaling dumaan upang makipagkita kay Wang Lin at makipagdebate ng Dao. Ang sinumang dumating at umalis ay labis na humanga sa kanya at nagkaroon ng higit na paggalang. Gayunpaman, may ilan na nanatili sa Purple Yang Sect. Tila napakaganda ng kanilang ani sa pakikipagdebate kay Wang Lin. Ang Purple Yang Sect ay naging sentro ng atensyon muli dahil kay Wang Lin. Ang mga chismis tungkol kay Wang Lin ay dahan-daw ang kumalat sa 36 na bansa ng Ancient Clan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa nakalipas na taon. Ang paglitaw ng ika-49 na Ascendant Empyrean ay labis na mahalaga para sa Ancient Clan. Hindi pa man, pinalitan ng bagong Ascendant Empyrean na ito si Ming Dao bilang pinakamalakas sa ilalim ng mga Grand Empyreans. Sa 36 na bansa ng Ancient Clan, ang bawat isa sa 3 clan ay kumokontrol ng 12 bansa. Nang marinig ang balita tungkol kay Wang Lin, binuksan ni Zuan Luo ang kanyang mga mata. May kasamang paghanga at pagyayabang sa kanyang mga mata. Humanga siya na si Wang Lin ay nakarating sa ganoong taas sa Celestial Clan. Ang kanyang ipinagmamalaki ng pinakamarami ay nang matuklasan niya ang taong ito sa Cave World at tinanggap siya bilang kanyang disciple. Malapit na siyang bumalik, hindi isinabi ni Zuan Luo kaninuman ang tungkol kay Wang Lin, pati na rin sa emperador ng Ancient Dao Clan. Nang makarating ang balitang ito sa palasyo, ang emperador ay abala pa rin sa pagpili ng kanyang reyna. Ang mga kababaihan ay dinala mula sa iba't ibang lugar upang magsanib ang kaluluwa. Ngunit, hanggang ngayon, nabigo siya at walang nakatulong. Gayunpaman, hindi siya sumuko at naghanap pa ng mas malalaking paraan upang makahanap ng babaeng kayang magsanib sa kaluluwa. Nang matutunan ng emperador ang balita tungkol kay Wang Lin, hindi niya inisip na ito ay ang parehong Wang Lin na labis niyang kinamumuhian. Bagamat binigyan niya ito ng halaga, hindi siya masyadong nag-isip tungkol dito. Ngunit binigyan niya ng pansin at ipinadala ang lahat ng puwersa upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa taong ito. Matapos lahat, ang taong ito ay malamang na magiging ika-6 na Grand Empyrean ng Celestial Clan.
Ang pagkakaiba ng Ancient Clan at Celestial Clan ay ang langit na agwat ng isang Grand Empyrean. Kung hindi dahil sa supernaturally na nilalang na si Grand Empyrean Guo Dao, na karaniwang hindi nakikialam sa tatlong clan, ang Ancient Clan ay matagal nang nawasak. Si Grand Empyrean Guo Dao ay nakatira sa tuktok ng bundok ng Ancient sa buong taon. Ang kanyang cultivation ay nakakabighani at siya ay walang duda na ang pinakamalakas na Grand Empyrean. Pati na si Grand Empyrean Donglin ng Celestial Clan ay hindi kayang tapatan siya. Partikular, si Grand Empyrean Guo Dao lamang ang itinuturing na tanging tao na pumatay sa isang Grand Empyrean. Ang kanyang pag-iral ay maaaring matrace pabalik sa Ancient Ancestor. Nang maging Grand Empyrean siya, si GOD ay isang Golden Exalt pa lamang. Matapos mawala ang Ancient Ancestor at Celestial Ancestor, sumak ang isang digmaan sa pagitan ng Ancient Clan at Celestial Clan. Sa panahon ng digmaan, ang Celestial Clan ay may 8 Grand Empyreans at ang Ancient Clan ay may 4 lamang. Ngunit nang umabot ang digmaan sa rurok nito at ang mga Celestials ay halos nakapasok na sa teritoryo ng Ancient Clan, si Grand Empyrean Guo Dao ay lumabas mula sa kanyang closed-door cultivation. Pumunta siya at hinarap ang walang katapusang mga Celestials at nakipaglaban sa 2 Celestial Grand Empyreans. Sa huli, pinatay niya ang 2, at sa kanyang pagbabalik, inambush siya ng isa pang Celestial Grand Empyrean, ngunit pinatay niya rin ito. Pagkatapos ng labanan nito, si Grand Empyrean Guo Dao ay yumanig sa Immortal Astral Continent. Pinilit ng labanan na magbalik ang mga Celestials na nagpatigil ng digmaan. Maraming taon pagkatapos nito, dahil hindi pa namatay si Guo Dao, siya ay nagiging isang deterrent sa Celestial Clan. Kahit pa mayroon silang isa pang Grand Empyrean, hindi pa rin nila kayang salakayin ang Ancient Clan. May mga chismis pa na nagsasabing si Grand Empyrean Donglin ng Celestial Clan ay hamon kay Guo Dao at pinatay. Ang balita tungkol kay Wang Lin ay dahan daw ang kumalat sa Ancient Clan na pinuprotektahan ni Grand Empyrean Guo Dao. Ito rin ang unang pagkakataon na ang pangalang Wang Lin ay naalala ng maraming tao. Sa loob ng taon na ito, tila nakalimutan na si Ascendant Empyrean Ming Dao. Ang lahat ng tungkol sa kanya ay pinalitan ni Wang Lin. Sa lupa ng Celestial Clan, sa basement ng palasyo sa Imperial City. Si Ascendant Empyrean Ming Dao ay nakaupo sa isang pool ng itim na tubig. Ang tubig ay patuloy na kumukulo at naglalabas ng itim na usok na bumabalot sa paligid. Sa loob ng pool ng tubig, si Ascendant Empyrean Ming Dao ay tila nasa matinding sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit hindi siya umalis sa pool at tiniis ito sa loob ng 1 taon. Wang Lin, kapag ang kanyang sakit ay umabot sa sukdulan, kapag hindi na niya kayang tiisin, umiiyak siya ng pangalan nito. Sa oras na ito, sa loob ng palasyo, ang kanyang sigaw ay muling umuukit. Kinuha mo ang lahat mula sa akin. Kailangan ko itong ibalik. Sa oras na ito, habang patuloy siyang umiiyak, ang itim na tubig ay lalong kumulo. Ang itim na usok ay pumasok sa kanyang mga butas at unti-unting binabago ang kanyang katawan. Balik sa Celestial Origin Law. Hindi pa nagtagumpay ang emperador na ito na may dugo ng Celestial Ancestor. Nangako akong ibibigay sa iyo ang dugo ng Celestial Ancestor nang i-recruit kita. Ang malamig na tinig ay yumeko sa silid. Ang mga ripples ay kumalembang sa paligid ng pool at si Celestial Emperor ay lumabas. Dahil nangako akong ibigay sa iyo, tinutupad ko ang pangako. Ito ang susi kung bakit maaaring magkaroon ng Grand Empyrean ng dugo ng Celestial Ancestor. Ang pagninilay dito ay magbibigay sa iyo ng dugo ng Celestial Ancestor, at kung makakabalik ka sa Celestial Origin ay depende sa kung gaano kalakas ang galit at sama ng loob na nararamdaman mo. Kung makakaya mong magtagal, makakabalik ka sa Origin. Bumalik sa Origin, Wang Lin, papatayin kita. Ang mukha ni Ascendant Empyrean Ming Dao ay baluktot at umiiyak siya ng parang baliw. Ngunit ang kanyang mga mata ay malabo, parang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Pumatay sa kanya, habang si Ming Dao ay umaatungal, muling lumabas ang kakaibang ngiti ng Celestial Emperor at pagkatapos ay umalis. Ang emperador na ito ay muling ipapanganak ang kaluwalhatian ng Celestial Ancestor sa henerasyong ito. Yung matandang si GOD ay matanda na, kaya magsisimula na ako sa kanya. Kapag nagtagumpay ako, sino ang magtangkang sumuway? Tungkol kay Dao Yi, ang taong iyon ay labis na matalino. Noon, ang titulo ng Grand Empyrean ay nararapat sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit pinatay niya ito at kinuha ang kwalifikasyon. Ang emperador na ito ay humahanga sa ganitong uri ng tao. Siya ay magiging napakahalaga. Hindi nirespeto ni Wufeng ang dugong imperial. Ang ganitong klase ng tao ay dapat patayin. Kukunin ko ang kanyang kwalifikasyon bilang Grand Empyrean at ibibigay ko ito kay Dao Fei. Kahit na si Dao Fei ay aking kapatid, marami akong ginugol na oras at pagsisikap para sa kanya at panahon na para anihin. Sa wakas, nandyan si Gemini. Hanggang hindi nagbabalik sa isa ang kanilang kaluluwa, wala nang dapat ipag-alala.
Ngumiti ang Celestial Emperor habang siya ay nawala mula sa ilalim ng silid. Ang Purple Yang Sect sa Eastern Continent ay kung saan matatagpuan si Wang Lin, ang taong yumanig sa buong Celestial Clan. Sa kasalukuyan, taglamig na at ang niebe ay bumuo ng isang patong ng pilak sa Purple Yang Sect. Maliban na lamang kapag dumating ang ibang Ascendant Empirines upang makipagdebate ng Dao, buong taon niyang ginugol ang kanyang oras sa isang lugar. Ito ay isang restricted area sa Purple Yang Sect. Ito ay ang Beast Farm Realm. Mahinang nakita ni Wang Lin ang Beast Farm Realm, ngunit pagkatapos niyang dumating sa Purple Yang Sect, marami itong pagbabago. Ginugol ni Wang Lin ang karamihan ng taon sa pag-upo sa gilid ng Beast Farm Realm. Nararamdaman niyang may hindi nakikitang hadlang sa kanyang harapan, at sa kabila nito ay isang lugar na pamilyar sa kanya, ang bayan na kanyang miss, may mga tao siyang kilala, ang lupaing kilala niya, at ang mga planeta na kanyang alam. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tila inilagay ito sa hadlang. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng lungkot at nostalgia. Ang aura ng tahanan, nagbuntong hininga si Wang Lin at pinaikit ang kanyang mata. Isang taon na siyang nandito at alam niyang oras na para umalis. Sa malayo, may narinig siyang mga tawa na parang tunog ng kampana. Ang tawa ng mga batang babae na puno ng kaligayahan ay nagbigay kapayapaan sa puso ni Wang Lin. Little Biaozi, huwag mong gawing biro si Little Wolf. Lahat ng gamit ni Little Wolf ay ninakaw muna. Little Biaozi, hayaan mo kaming bumaba sa bundok para mangdaya, sobrang saya nun. Pwede ba, dalawang maliliit na ninuno, huwag niyo na akong tawaging Little Biaozi, talaga namang hindi magandang pangalan, may hinagpis na mukha si Liu Jinbiao habang siya ay umiiyak at nagpapakumbaba. Kabanata 1970 ang kabilang lungsod ng Celestial Clan. Habang ang niebe ay bumagsak, dalawang tao ang naglakad pababa mula sa Purple Yang Sect, isa-isa. Sila ay sina Wang Lin at Liu Jinbiao. Tahimik na nag-ensayo si Wang Lin sa loob ng isang taon sa aura ng kanyang bayan na kanyang miss. Sa panahong ito, ang kanyang Wood Essence ay nakarating na sa pagkakumpleto at malapit na itong mag-form ng isang Essence True Body. Ang kanyang Thunder Essence True Body na pinagsama sa mga espesyal na essence ay natapos na sa Donglin Sect. Hindi na niya kailangang maglaan pa ng oras upang umunawan ng ibang espesyal na essence, sapat na ang mga ito. Tungkol naman sa kanyang 5-element Essence True Body, ang Wood Essence niya ay malapit nang mag-form ng isang Essence True Body. Tanging ang natitirang Metal Essence pa lamang ang nasa maliit na kumpletong estado. Nauunawaan ni Wang Lin na kung makakakuha siya ng isa pang pira-pirasong espada, maaabot ng Metal Essence ang pagiging kumpleto. Kapag ang Metal Essence niya ay nakumpleto, kahit na hindi pa niya nabuo ang isang Essence True Body, maaaring mag-fuse ang kanyang mga 5-element essences. Sa puntong iyon, ang antas ng pagninuno ni Wang Lin ay tataas mula mid-stage Void Tribulant patungong late-stage Void Tribulant at magiging isang Golden Exalt. Sa wakas, ang mga Ethereal Essences. Pagkatapos ng True at False, Life at Death, at Karma, naunawaan ni Wang Lin ang ika-4 na Ethereal Essence sa Donglin Sect, ang Reincarnation. Nagkaroon siya ng kaunting pagkaunawa sa Reincarnation Essence. Parang binuksan lamang niya ang pinto at nakuha ang binhi. Kailangan pa niyang maglaan ng oras upang maunawaan ito at magtagumpay. Hindi mahirap maabot ang Golden Exalt, ang mahirap ay ang Ethereal Essences, ang imperial na lungsod ay tahanan ng Celestial Ancestor. Baka doon ko matagpuan ang aura ng espada ng Celestial Ancestor, habang tinatanggap ang hangin at niebe, nagpatuloy sa paglakad si Wang Lin. Ang pagpunta mula sa Purple Yang Sect sa Eastern Continent patungong imperial na lungsod sa Central Continent ay isang napakahabang biyahe. Para sa mga ordinaryong cultivators, kahit na maglipad ng buong bilis ay aabutin ng matagal maliban na lamang kung gagamit ng transfer arrays. Tinakpan ng hangin at niebe ang anyo ni Wang Lin. Dahan-dahan siyang natakpan ng niebe habang ginagamit niya ang spatial bending upang lisanin ang Eastern Continent kasama si Liu Jinbiao at ang Sea Dragon. Sa kanilang likuran, sa Purple Yang Sect, nakatayo si Guya, at sa kanyang tabi ay dalawang batang babae. Tinitigan nila ang malayo, may hindi pagkakaunawa sa kanilang mga mata. Babalik pa ba siya? Medyo malungkot na tanong ni Wawa. Maaari pa ba natin siyang makita? Tahimik na tanong ni Han Han habang tinitingnan ang malayo. Nagbuntong hininga si Guya at nagsabi, dapat, oo, ibinigay ko na sa kanya ang Jade. Kung siya ay haharap sa panganib sa Central Continent, malalaman ninyo agad. Ito ang ating kasunduan sa kanya. Sa panahong iyon, kailangang pumunta si Grand Empyrean Gemini upang tulungan siya. Oo, tiyak na mangyayari iyon. Dahil pinili tayo ni Little Wang Lin, hindi natin hahayaang may mga api sa kanya. Tumingin si Wawa kay Han Han, at parehong tumanggo ang dalawang batang babae. Ang Central Continent, ang sentro ng Celestial Clan. Malawak ito at puno ng celestial energy. Sa gitna ng Central Continent matatagpuan ang imperial na lungsod. Ang lungsod na ito ay napakalaki, kasing laki ng isang kontinente. Walang katapusan at ito ang pinakaunang lungsod sa Celestial Clan.
Pati ang mga royal capital ng 36 na sinaunang bansa ay hindi kayang pantayan ng imperial na lungsod ng Celestial Clan. Tinatawag din itong Ancestral City sa Celestial Clan. Sa Ancestral City, may isang sekta, at iyon ang sekta na pinagmulan ng Imperial Teacher. Tumubo at nagsanib ito sa dugong Celestial Ancestor. Nagsama sila sa paghihirap at sa kaluwalhatian. Pinamumunuan ng mga Celestial Emperors ang sekta. Bawat henerasyon ng Celestial Emperor ay makakamtan ng loyalty ng sekta. Kapag ang kanilang dugong buhay ay nagising at ipasa ang titulo ng Grand Imperialate Extreme, maaari nilang baguhin ang pangalan ng sekta. Ang Celestial Emperor ng henerasyong ito na si Lian Daoshan ay binago ang pangalan ng sekta sa Dao Sect. Ang kasalukuyang master ng sekta ay ang kasalukuyang Imperial Teacher, si Shang Daoshuan. Ang cultivation ni Shang Daoshuan ay misteryoso at ang kanyang divination power ay nakakagulat. Mag-isa niyang na lamang ipagtanggol ang pinagsamang lakas ng 3 Imperial Teachers ng Ancient Clan. Walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng Dao Sect, at mula pa noong sinaunang panahon, ilang tao lamang ang nakapagtuklas. Ngunit walang lihim sa mundo ang kayang labanan ng paglipas ng panahon. Pagkalipas ng maraming taon, maraming haka-haka ang nabuo. May nagsasabing ang sekta ay matatagpuan sa isang void na nag-o-overlap sa Ancestral City. May nagsasabing ang sekta ay nasa isang spatial rift sa loob ng Ancestral City, at ang pasukan ay matatagpuan sa Imperial Palace. May nagsasabing ang sekta ay malalim sa ilalim ng lupa sa ilalim ng Ancestral City. Marami ang mga haka-haka, at marahil isa sa mga ito ay totoo. Ang Ancestral City ay nahahati sa East, South, West, at North. Sa gitna ay isang restricted area. Ito ay ang Imperial Palace, at tanging mga may pahintulot lamang ang maaaring pumasok. Sa 4 na sub-cities, maraming mansyon. Bawat mansyon ay isang paksyon. Hindi sila mga sekta, ngunit mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga sekta. Kabilang dito ang 4 na hari, na tinanghal bilang pinakamalakas sa bawat sub-city. Ang Li Mansion ng Hilagang Lungsod, Luo Mansion ng Southern City, Shan Mansion ng Western City, at Ming Mansion ng Eastern City. Ang mga ito ay 4 na dambuhalang puwersa na nagpapatahimik sa lugar. Bilang karagdagan, may isang makapangyarihang puwersa na kayang makipagkumpetensya sa Imperial Power. Ito ang bundok sa pagitan ng Western at Eastern Cities. Ang bundok na ito ay tinatawag na Mount Emperor. Mount Emperor. Isang bundok, isang tao, isang Grand Empyrean Geodai ang nagpapahirap sa buong Ancestral City, palasyo, at milyon-milyong bundok na parang hindi makahinga. Tungkol sa misteryosong Dao Sect, maraming tao ang nag-isip na ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang pigilan ng Mount Emperor, na tila nagpapahina sa Imperial Power. Ito ang internal na istruktura ng kapangyarihan sa loob ng Ancestral City na hindi alam ng karamihan. Tanging mga Grand Empyreans lamang ang nakakakita nito ng malinaw. Matapos mag-ensayo si Wang Lin ng 1 taon sa Purple Yang Sect, nais niyang magtungo sa Ancestral City. Ginamit ni Grand Empyrean Gemini ang Soul Fusion Spell upang makuha ang kanilang mga alaala tungkol sa Ancestral City upang ibigay kay Wang Lin. Ang 5 malaking kontinente ng Celestial Clan ay nahati sa 72 na mas maliliit na kontinente. Ang 4 na panahon doon ay bahagyang naiiba. Aabutin ng ilang buwan para ang malamig na hangin at nyebe na dumaan sa Eastern Continent ay magtakip sa Central Continent ng nyebe. Ito ang unang nyebe sa Ancestral City. Napakalaki nito at parang tinakpan ang buong lungsod. Habang ang nyebe ay nagtitipon sa silangang gate, maging ang mga linya ng pananaw ay nagiging malabo. Walang mga mortal sa lungsod na ito. Isa itong bihirang lugar sa Celestial Clan kung saan tanging mga cultivators lamang ang nakatira. Ang celestial energy dito ay napakabigat, nagdudulot ng isang pressure na nagiging dahilan ng hindi pagkakayang mabuhay ng mga mortal dito. Sa araw na iyon, sa labas ng silangang gate ng Ancestral City, kung saan ang nyebe ay tumakip sa walang katapusang kapatagan, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Ang figure na ito ay nakasuot ng coat at nakaharap sa hangin habang naglalakad patungo sa gate. Ang kanyang hood ay nakatago sa kanyang itsura, ngunit mula sa kanyang katawan, hindi ito mukhang isang matandang tao kundi isang batang lalaki. Ngunit, kahit anong pagsabog ng buhawi sa kanyang katawan, hindi kayang alisin ang sinaunang aura na bumabalot sa kanya. Nang siya ay ilang daang libong kilometro ang layo mula sa Ancestral City, tumigil ang lalaki. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang mata, at ang kanyang titig ay parang kayang tumagos sa nyebe habang tinitingnan ng lungsod sa malayo. Celestial Emperor, parating na ako, tumingin si Wang Lin sa malayo at pinayagan ang nyebe na pamatak sa kanyang coat at takpan ang kanyang mga yapak. Dapat ito na ang aking huling laban sa Celestial Clan, titingnan ko kung maalala ako ng baliw, pagkatapos nun, wala nang mga pagsisisi. Tahimik na ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang hood ay hindi lang nagtakip ng nyebe at hangin, kundi pati na rin ang kanyang itsura. Tahimik siyang naglakad pasulong. Wala siyang dahilan upang dumating sa Ancestral City.
Alam niyang ito ay mapanganib para sa kanya, ngunit dumating pa rin siya. May mga bagay na kailangang gawin upang mabuhay ng walang pagsisisi. Ang ilan ay naghahabol ng kanilang emosyon at lumalakad ng matatag sa kanilang landas. Para sa kanilang mga mahal sa buhay, kahit naharapin ang isang bangin, aasa sila sa kanilang mga kamay upang dahan daw ang akyatin ng bangin. Pinahahalagahan ni Wang Lin ang kanyang mga nararamdaman para sa kanyang mga mahal sa buhay, pamilya, at mga kaibigan. Ito ang mga bagay na hindi niya gaanong naranasan sa kanyang nag-iisang buhay, at pinapahalagahan niya ang mga ito. Ang pagkawala ng isa sa kanila ay nangangahulugang tunay na pagkawala. Tinulungan siya ng baliw. Matapos ang mga oras na kanilang ginugol sa Dream Dao, hindi siya makalabas ng hindi nakikita ang baliw. Gusto niyang makita kung kamusta na ang kanyang matandang kaibigan. Dumating siya dito na may ganitong mga iniisip. Hinigupit ng hangin ang kanyang katawan at tinabyunan siya ng nyebe sa daraanan. Sa dapit hapon ng araw na iyon, dumating si Wang Lin sa labas ng silangang gate. Kung ikukumpara sa malaking lungsod na ito, siya'y maliit na parang langgam. Hindi tulad ng mga mortal na lungsod, walang mga gwardya sa gate ng lungsod. Ito ang Ancestral City na may dalawang Grand Empires at ang misteryosong Dao Sect. Hindi kahit si Zuan Luo ay magtatangkang dumaan dito ng basta-basta, tanging isang tao tulad ni Gou Dao ang may lakas ng loob. Sa dapit hapon, kulay abo ang kalangitan, at habang ang hangin at nyebe ay humahapal, pumasok si Wang Lin sa silangang gate. Pamapalo ang kanyang paa sa loob ng Ancestral City. Isang malakas na celestial pressure ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa gate ng lungsod. Sapat ito upang pasabugin ang katawan ng anumang mortal, ngunit kayang-kaya lang ng mga cultivator na tiisin ito. Kung mag-cultivate dito, mas maganda ang epekto kaysa sa mga sikat na sekta. Ngunit, wala itong epekto kay Wang Lin. Hindi niya kailangang pilitin ang pag-cultivate ng celestial energy na ito. Habang naglalakad sa kalye ng lungsod, tinitingnan ni Wang Lin ang paligid. Sa gitna ng hangin at nyebe, maraming naglalakad na tao na mabilis na dumadaan. Kahit na may cultivation sila, walang isa sa kanila ang lumilipad. Naglalakad lang sila tulad ng mga mortal. Pati mga dragon ay kailangang mag-ikot sa Ancestral City. Pati mga tigre ay kailangang humiga sa Ancestral City. Pati ang malalakas na Empyrean Exalts ay kailangang sumunod sa kasunduan. Ganyan ba talaga? Nagliwanag ang malamig na titig sa mga mata ni Wang Lin. Hindi ako kasama dito.